Isang basurang may inutil na spirit root. Magiging pagkain ka lang ng tagapangalagang blood beast ng sekta. Iyan lang ang tanging silbi mo sa sekta sa buong buhay mo. Ang perang iniwan ng mga magulang ko nang mamatay sila sa digmaan. Kinurakot mo na nga, pati ba naman ang buhay ko ngayon? Gagamitin mo para maging kasangkapan sa pag-angat mo bilang elder ng inner sect. At ano naman kung alam mo? Sa mundo ng cultivation, ang malakas ang naghahari at ang mahina ang talo. Kasalanan ko bang maagang namatay ang mga magulang mo? Isang basurang hindi man lang makapagpasok ng chi sa kanyang katawan. Kapang namatay ka, walang makakapansin at walang may paki. Zhao Wuji, mas mabuting ipagdasal mong mamatay ako ng tuluyan ngayon. Dahil basta't may hininga pa akong natitira, darating ang araw. Pagbabayaran kita sa lahat ng ginawa mo ngayon. Nang napakamahal. Mamamatay ka na nga lang, nagmamatigas ka pa. Sige, mahulog ka na. Ito pala ang blood abyss. Kahit ang hangin ay umamoy ng nakakasukang dugo. Ito ba ang sinaunang blood beast na lumamon sa mahigit 100 utusan? Mas malaki pa pala ang katawan nito kaysa sa mga bali-balita. Universal Attribute System na activate na. Target, nakalock sa sinaunang blood beast. Gusto mo akong kainin, hindi ako natatakot mamatay. Kaya bakit naman ako matatakot sa isang hayop na kagaya mo? Baguhin mo ito para sa akin. Baguhin ang katangiang lubos na nauuhaw sa dugo nito para maging ganap na maamo. Matagumpay ang pagbabago. Bagong katangian, ganap na maamo. Ikaw ang kanyang pinakamamahal na Panginoon, tapat hanggang kamatayan. At hindi ka tatalikuran. Huminto siya. Mukhang ang tinatawag na attribute system na ito ay totoong kayang baguhin ng mga batas ng kalangitan. Hindi ba't gusto mo akong mamatay? Zhao Wuji, ginawa mo ang lahat ng paraan para lang itapon ako sa madugong lugar na ito na walang ligtas. Pero hindi mo alam na dito mismo magsisimula ang pagbago ko sa aking tadhana laban sa kalangitan. Kapang nakaahon na ako sa banging ito kasama ang munting alagang ito, ako mismo ang titingin kung ilang buhay ba ang mayroon ka. Patayin mo siya. Saan ka pupunta? Ito ang mga iniwan ng mga mababang disipulo na itinapon dito noon. Ang mga gamit na natira sa kanila. Lahat ng ito ay mga basurang tableta lang. Sa bagay, tama naman. Hindi naman talaga makakakuha ng magagandang gamit ang mga mabababang disipulo sa labas ng sekta. Lahat ng ito ay mga sirang tableta na tinapon lang mula sa loob ng sekta. Puno pa ng mga nakakalasong dumi. Paano kaya kung baguhin ko rin ang katangiang ito? Sistema, ubos na ang mga puntos ko sa pagbabago. Paano ako makakakuha ng mga bagong puntos? Maaaring makakuha ang tagapangalaga sa pamamagitan ng paggawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Pagtanggap ng matitinding emosyon mula sa iba, tulad ng galit, pagkagulat, paghanga, o kaya ay pagbabago sa takbo ng tadhana. May naramdamang ulat katatapos lamang paamuhin ng tagapangalaga ang sinaunang dagwang halimaw. Malaki ang nabago sa takbo ng tadhana ng sekta. Nakakuha ka ng 5 puntos para sa pagbabago. Ayos, gagamitin ko agad ang 1 puntos. Para alisin ang dumi sa mababang uri ng tabletang ito ng enerhiya. At gawin itong perpekto at walang kapintasan. Matagumpay ang pagbabago. Isang napakagandang klase ng walang kapintasang tableta. Ito ang bagay na kahit ang mga pangunahing disipulo sa loob ng sekta ay magmamakaawang makuha, isang napakapambihirang kayamanan. Ang mga sirang ugat ng aking espiritual na kapangyarihan. Kung gusto kong muling makasipsip ng lakas, walang ibang makakatulong sa akin kundi ang ganitong klaseng tableta. Zhao Wuji. Sinira mo ang landas ko sa pagsasanay. Ngayong araw, dito mismo sa dagwang bangin na ito. Muli kong bubuin ang aking banal na lakas. Biglang umalingaw-ngaw ang parang kulog sa loob ng aking katawan. Ang kakaibang lakas ng tableta ay naging parang nagngangalit na baha sa loob ko. Sa pilitan nitong binuksan ng mga tuyot at baradong ugat ng aking enerhiya na kay tagal nang nakasara. Unang antas ng pag-ipon ng enerhiya. Hindi lang ako nagtagumpay na maibalik ang daloy ng lakas, kundi mas naging matatag pa ang aking pundasyon kumpara nung ako ay nasa tugatog ng aking lakas, ng 10 beses pa. Hahaha, napakaraming basurang tableta. Basta may sapat lang akong mga puntos sa pagbabago. Kaya ko silang lahat gawing mga banal na tableta ng kapangyarihan. Ang mayayabang na pinuno ng sekta ng Chindion. Siguradong hindi man lang nila mapapanaginipan na ang mga itinuturing nilang basura
Kapag napunta sa mga kamay ko, ay magiging mga hagdanan ko patungo sa pinakamataas na rurok ng langit, Zhao Wuji. Pati na rin ang hambog na si Ye Qingcheng ng Intersect. Malaki ang utang ninyo sa akin, at sisingilin ko kayo. Nang may patong na interes pa isa-isa, hindi ako makukulong sa blood abyss na ito, at ang Qingyan Sect. Darating ang araw na manginginig din sila sa ilalim ng mga paa ko. Pero hindi pa ito ang tamang oras para lumabas. Dahil kung akala ng lahat ay patay na ako, mananatili muna akong patay dito sa loob ng blood abyss. Hihigupin ko muna ang bawat lakas at yaman ng lugar na ito. At kapag naabot ko na ang rurok ng aking kapangyarihan, iyan ang araw ng pag-ahon ko mula sa impyerno, para ihatid kayo sa inyong mga libingan. Binibining Qing Yuan. Heto po ang pinakabagong handog na espesyal na cloud fog tea ngayong taon. Tikman ninyo po. Pasensya na at nag-abala pa kayong pumunta rito ng personal. Isang malaking karangalan para sa isang abang tulad ko na mabisita ninyo rito sa Outer Sect. Huwag na ang tsaa. Kasalukuyang nasa selyadong pagsasanay ang aking binibini. Nasa kritikal na yugto siya ngayon ng pag-akyat sa foundation stage. Kaya ayaw niyang magambala ng kahit anong walang kwentang bagay. Narito ako ngayon para alamin ang isang bagay. Maayos niyo bang nailigpit ang walang silbing lalaking yon na may apelyidong Chu? Huwag po kayong mag-alala, binibining Qing Yuan, makakaasa po kayo ng 100%. 3 araw na ang nakalipas nang gumawa ako ng dahilan para itapon ang batang si Chuye sa blood abyss sa likod ng bundok. Ang lugar na iyon, kahit nga ang mga taga-inner sect hindi nangangahas na lumapit doon. Sa ilalim ng bawal na lupain na iyon, ay may nakakulong na sinaunang halimaw ng dugo. Sigurado akong wala ng balita sa batang iyon pagkahulog niya doon. Mabuti naman at naging mabilis ang pagkilos mo. Ang aking binibini ay isang pambihirang henyo na pinagpala ng langit. Taglay niya ang isang pambihira at natatanging mutated spiritual root. Sa hinaharap, nakatadhana siyang mamuno sa buong Qingyan Sect, at maging isang makapangyarihang nilalang na aakyat sa kabilang mundo. Samantalang ang walang silbing Chu na iyon, umaasa lang sa nakakatawang pabor na ginawa ng kanyang mga magulang noon. At nangahas pa siyang pangarapin ng aking binibini, para lang siyang isang pulakan na nagnanais na maabot ang langit. Heto ang gantimpala sa iyo ng aking binibini. Sa loob niyan ay may isang giant spirit peel, at ang kautusan para sa promosyon mo bilang elder ng Outer Sect. Sabi ng aking binibini, basta't marunong kang sumunod sa patakaran, hindi ka mawawala ng gantimpala sa hinaharap. Maraming salamat, binibining Qingcheng. Maraming salamat, binibining Qing Yuan. Handang harapin ng abang lingkod na ito ang kahit anong panganib, mamatay man ng paulit-ulit para sa inyo, binibini. Ngunit upang makasiguro sa lahat, sinisiguro ko pong walang anumang magiging kapintasan sa aking mga ginagawa. Ano pa ang ginawa mo? Nangangamba po ako na lubhang napakalalim ng bangin. At baka swertehing sumabit lang ang batang iyon sa mga sanga ng puno at maligtas. Kaya naman po ngayong araw, sinadya kong gumamit ng kolo upang magbaba ng isang timba ng tubig sa ilalim ng bangin. Nilagyan ko ang tubig na iyon ng napakatinding laso ng haring kawayan. Kahit na mapalad siyang hindi makain ng mga mababangis na halimaw, sa isang lagok lang niya ng tubig ay hinding-hindi na siya mabubuhay pa. Iyan ang tinatawag na pagtiyak na walang maiiwang problema. Napakasama nga ng iyong isipan. Napakabuti. Hanggang dito na lamang ang bagay na ito. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong bakas. Napakalaking katotohanan ng inyong sinabi, binibini. Ang basurang iyon ay hindi man lang makapasok ng enerhiya sa sariling katawan. Ang pananatili niyang buhay ay pagsasayang lamang ng hangin sa ating sekta. Ang pagpapalaho sa kanya ng binibini ay isang napakalaking karangalan na hindi niya makakamtan kahit sa 8 buhay pa niya. Ikatlong antas ng pagpino ng enerhiya. Kung susuriing mabuti ang epekto ng Paeldores ng Wulua, tunay ngang napakamabisa nito. Sa loob lamang ng 3 araw, hindi lamang nito muling binuo ang aking mga ugat ng enerhiya, kundi nagawa ko ring malampasan ang 3 sunod-sunod na antas. May bumababa na isang bagay. Subalit, bakit parang may kakaiba sa timba ng tubig na ito? Zhao Wuji. Talagang nagpakapagod ka pa para rito. Hindi pa sapat na itinapon mo ako sa tiyak na kamatayan. Pati ang tubig na ibinababa mo ay nilagyan mo pa ng matinding lason. Ganoon ka ba kaitakot sa akin, na baka makabalik akong buhay para singilin ka? System. May naiwan bang bakas ng aura ng naglason sa timba ng tubig na ito? Natukoy sa hawakan ng kahoy na timba. Ang naiwang bakas ng espiritual na lakas at marka ng kapangyarihan ni Zhao Wuji.
Naitatag na ang Karmikong koneksyon. Kasalukuyang may 5 puntos para sa pagbabago ang host. Ilipat. Ilabas mo mula sa tubig ang katangian ng lasong sumisira sa bituka. Sundan mo ang marka ng banal na bato, at direktang itanim sa pendanteng jade na suot-suot ni Zhao Wuji. Gusto kong maranasan niya ang sarili niyang kasamaan. Hindi pa rito nagtatapos. System, gumamit ka ng 1 puntos para sa pagbabago. At ang bakanteng katangian ng timba ng malinis na tubig na ito, ay baguhin mo para maging gamot na nagpapadalisay ng katawan. Ha 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 ha. Ang malaking red along binigay mo, malugod na tinatanggap ni Chuye. Para naman sa ganting handog ko sa'yo, sana ay malasap mo ng mabuti. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-alis, binibining Qinyuan. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, utusan niyo lang po ako anumang oras. Ano yung tunog na yun? Ang sakit ng dibdib ko. Anong nangyayari? Ang enerhiya ko. Naglalaho. Zhao Wuji, anong kalokohan to? Tulong. Tulungan mo ako, binibining Qinyuan. May lason sa pendanteng ito. Ang lasong ito. Sinisira ang aking buong katawan. May lason ng pendant. Pero malinaw na sa iyo ang pendanteng yan at suot mo pa. At walang ibang tao rito sa loob ng palasyo. Sino naman ang lalason sa iyo? Napakalaking kalokohan. Si Chuye. Siguradong siya yun. Mula sa ilalim ng bangin. Bumalik siya para kunin ang buhay ko. Napakalaki ng misteryo ng nangyari sa kanya. Sira ang kanyang mga ugat at ang lason ay umabot na sa kanyang lalamunan. Mukhang naligaw siya sa kanyang pagsasanay at nawalan ng kontrol. At napatay siya ng sarili niyang enerhiya. HMPH. Isa lamang siyang sikim at walang kwentang tagasunod mula sa labas ng sekta. Kung patay na siya, patay na. Pero ang pangalang sinigaw niya bago siya mamatay. Si Chuye. Isang taong nahulog na sa malalim na bangin. Paano naman siya makakapatay ng malayuan? May tao ba rito? Si Deacon Zhao ay namatay dahil sa pagkawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Ilabas niyo ang kanyang bangkay at sunugin ito, para hindi madumihan ng bulwagan ng sekta. Ding, ang target na si Zhao Wuji ay patay na. Natukoy na matagumpay na naibalik ng host ang patibong. At nagawa ang kanyang unang matagumpay na ganti. Napakagandang paggamit sa bentahe ng impormasyon. Hindi pa kumpirmado kung napatay ang kalaban. Binabati kita, host, nakakuha ka ng mga puntos ng pagbabago. 500 puntos, hahaha. Patay na si Zhao Wuji. Ang lasang ito na dumudurog sa bituka at lumalamon sa buto. Nagustuhan mo ba? 500 puntos ng pagbabago. Sa tulong ng napakalaking halagang ito, sa wakas ay masisimulan ko ng baguhin ang aking mga teknik sa kultibasyon at mga mahiwagang sandata. Upang sumailalim sa isang malalimang pagpapalakas. Ye Ching Cheng, akala mo ba dahil lang naitapon mo ang isang walang silbing tulad ko, ay magiging mapayapa na ang buhay mo bilang banal na dalaga ng sekta? At titingnan na lang kaming lahat ng may pagmamataas mula sa itaas. Hindi mo alam na ang mismong nilalang na itinulak mo sa malalim na bangin ay isa palang ganap na halimaw. Maghintay ka lang. Sa paligsahan ng sekta 3 buwan mula ngayon, aapakan ko ang nagkalat na katawan ng mga natalong cultivator. Habang pa isang hakbang akong naglalakad palapit sa iyo, ipararanas ko sa iyo na panoorin gamit ang sarili mong mga mata. Ang lahat ng mga bagay na ipinagmamalaki mo. Kung gaano ka walang halaga at kadaling maduraj ang lahat ng ito sa harap ng aking mga binagong kakayahan. Dito sa ilalim ng Blood Abyss, hindi lang pala mga itinapong katulong ang narito, kundi mayroon din palang isang kalansay, na nakasuot pa ng kasuotan ng isang nakatataas na pinuno ng sekta ng Qingyan. Nagustuhan mo ba ang kalawanging itak na ito? Isang kagalang-galang na nakatataas na pinuno ng inner sect. Pero ang natira lang sa tabi niya ay isang kalawanging itak para sa panggatong. Wala man lang kahit isang maayos na lumilipad na espada. Napakadukha naman yata ng matandang ito nung nabubuhay pa siya. Isa pala itong mahiwagang sandata na nasira dahil sa madilim na enerhiya. Kaya naman pala itinapon na lang ito dito. System, suriin mo ang mga katangian ng itak na ito. At tingnan natin kung maaari pa ba itong may salba. Sakto naman at mayroon ako ngayon, na 500 puntos ng pagbabago mula sa pagpaslang kay Zhao Wuji. System, gamitin mo agad ang 100 puntos.
para tanggalin ang kalawang ng lumang itak na ito, at gawin mong may kakayahang lumago sa anumang depensa. Gagawin ko itong pinakamabangis na sandata, sa buong mundo ng kultibasyon na walang sino mang makakapigil. Ang pakiramdam na ito ay parang mainit na kutsilyo na humihiwa sa mantikilya. Wala man lang akong naramdamang kaunting harang o pagpigil. Napakahusay na kakayahang lumagos sa depensa. Kahit pa ang mismong pinuno ng sekta ng Qingyan, ang matandang multong iyon, ang gumawa nito. Basta't nang ahas siyang lumaban, at subukang harapin ang taga-ko ng harapan. Maglalaho siyang kasama ang kanyang katawan at maging ang kanyang pananggalang na lakas. Ngayong hawak ko na ang talom na ito. Walang sinabi ang tinatawag nilang mga henyo ng inner sect. At ang mga pambihirang mahiwagang sandata, lahat sila ay tila papel lang na madaling mapunit. May sandata na ako, pero sa ngayon, nasa ikatlong antas pa lang ako ng pagsasanay ng aking chi. Kung makakaharap ko ang mga cultivator na nasa antas ng foundation establishment pataas, hindi man lang nila ako bibigyan ng pagkakataong makalapit at bumunot ng sandata. Kailangan ko ng isang natatanging sining ng cultivation upang mapantayan ko ang agwat ng aming lakas sa pinakamabilis na panahon. Nakalock na ang target, ang napunit na kasulatan ng sining ng paglamon sa langit at paglikha. May panganib na mawala sa sarili, at bigla ang kamatayan. Ngunit sa harap ng aking system sa pagbago ng mga katangian, kahit na ito ay isang nakamamatay na laso na gigiba sa aking bituka, kaya ko pa rin itong gawing isang pambihirang elixir ng mga immortal. System. Gamitin mo ang lahat ng natitirang 400 puntos ng modifikasyon. Baguhin mo ang katangian ng pagkabaliw. At gawin mo itong automatikong pag-unawa. Pakikumpirma. Matagumpay ang pagbago. Automatikong pag-unawa. Sa bawat paghinga, agad mong mauunawaan at mapag-aaralan ng sining. At ang iyong pundasyon ay magiging perpekto ng walang kapintasan. 3 buwan. Bago ang taunang engranding paligsahan ng Qingyan Sect, mayroon pang eksaktong 3 buwan. Gamit ang walang katapusang madilim na enerhiya at mga halamang gamot dito sa madugong bangin, na maaari kong lumunin upang lumakas, at sa tulong ng automatikong pag-unawa na gumagana gabi't araw. Pagkalipas ng 3 buwan, ipapakita ko sa buong Qingyan Sect kung sino ba talaga ang tunay na insekto. Ikapitong antas ng Foundation Establishment. Isang hakbang na lang at mararating ko na ang antas ng Golden Core. Ngunit ang pambihira at nagbagong spiritual root na ito, tunay ngang biniyayaan ng langit. Binabati ko po kayo, binibini, sa pagtatapos ng inyong banal na sining. Ngayon, sa buong nakababatang henerasyon ng Qingyan Sect, sino pa ba ang may lakas ng loob na lumaban sa inyo? Sa engranding paligsahan ng sekta ngayong araw, siguradong kayo po ang tatanghaling pinakamalakas ng walang kahirap-hirap para maging opisyal at karapat-dapat na banal na dalaga ng sekta. Ang unang pwesto ay akin talaga. Ang mga tinatawag nilang henyo sa loob ng sekta, mga walang kwentang tao lang naman sila. Ang pananaw ko ngayon ay hindi na nakakulong sa maliit na sektang Qingyan, kundi sa buong mundo ng kultibasyon sa silangan. Teka, habang nag-iisa ako sa aking pagsasanay sa nakalipas na 3 buwan, ang tungkol sa patay na lalaking iyon, wala ka bang naiwang bakas o ebidensya? Huwag kayong mag-alala, bani-bani. Malinis na malinis ang pagkakaayos. Kahit biglang namatay ang tanggang si Zhao Wuji, inamin niya bago siya malagutan ng hininga, na naitulak na niya ang walang kwentang si Chuye, pababa sa bangin ng dugo sa likod ng bundok. Ang sumampang lugar na iyon, doon nakakulong ang sinaunang halimaw ng dugo. Kahit ang mga elder pa sa loob ng sekta, tiyak na kamatayan ng kahihinatnan kapag nahulog doon. Ano pa kaya ang basurang iyon na wala man lang kahit kaunting kapangyarihan? Sa tingin ko, maging ang mga buto niya, ay natunaw na at tuluyang naubos ng halimaw ng dugo. Walang matitira sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Noon, nang bago pa lang ako sa sekta at hindi pa matatag ang aking posisyon, napilitan akong gamitin ang perang iniwan ng kanyang mga magulang na namatay sa digmaan. Pati na rin ang kanilang mga koneksyon, para lang makatayo sa sarili kong mga paa. Pero ngayon, isa na akong tunay na dragon na lumilipad sa kaitaasan. Habang siya naman ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan, at naging putik na lamang sa pasali. Kung buhay pa siya, ang nakakatawang kasunduan sa kasal na iyon, ang magiging pinakamalaking dungi sa aking pangalan. Ang dragon ay hindi kailanman sasama sa ahas. Ang kamatayan niya ay ayon sa kagustuhan ng langit. Tama po kayo, bani-bani. Hindi man lang tinignan ng basurang iyon ang kanyang sarili sa salamin. Sa lagay ng kanyang sirang espiritual na ugat ng 5 elemento, karapat-dapat ba siyang mayugnay sa isang tulad ninyo? Kung buhay pa siya sa malaking paligsahan ng sekta ngayon,
At nakita niyang nagdingning kayo ng lubos. Siguradong mamamatay siya sa labis na kahihiyan. At hihilingin na lang na lamunin siya ng lupa. Ang pagpatay ninyo sa kanya ay isang tulong para lumaya siya sa hirap. Tama na, isang patay na tao na siya. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya sa harap ko. Dinudumihan lang niya ng aking mga tainga. Ihatid mo ang utos. Sabihan ng bawat bundok na ihanda na ang opisyal na seremonya ngayon para sa pagluklok ng banal na dalaga. Gusto kong idilat ng lahat ang kanilang mga mata at saksihan ito, na si Ye Qingcheng, ang tanging magiging pinuno ng sekta ng Qindian sa hinaharap, sa parehong pagkakataon, sa pinakailalim ng madugong bangin ng Blood Abyss sa likod ng bundok. Sa wakas, narating ko na rin ang rurok ng Foundation Establishment. Sa loob lamang ng 3 buwan, dahil sa kusang pag-unawa at walang limitasyong paglamon ng enerhiya, ay tuluyan ng lumampas ang aking lakas sa susunod na antas ng kapangyarihan. Huwag kang matakot. Nitong nakalipas na 3 buwan, mabuti na lang at araw-araw kang pumupunta sa tuktok ng bangin para nakawin ang mga pambihirang halamang gamot na itinanim ng mga nakatataas na elder ng inner sect. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako lumakas ng ganito kabilis. Ikaw na husky ka. Mas kaaya-aya ka pang tingnan kaysa sa mga taong nasa labas, na puro kabutihan at moralidad ang lumalabas sa bibig. 3 buwan na ang nakalipas. Ye Qingcheng. Ngayong araw na ba gaganapin ang grand competition ng sekta na matagal mo nang inaasam? Akala mo ba kapag pinatay mo ako ay mapuputol mo na ang lahat ng ugnayan natin? Upang walang kapintasan mong makuha ang posisyon ng banal na dalaga, at tamasahin ng paghanga ng libo-libong tao. Pinagtatawanan ako ng mundo dahil sa aking kabaliwan. Ngunit pinagtatawanan ko sila dahil sa kanilang pagkabulag. Ye Qingcheng. Tinapakan mo ang dugo at laman ng aking mga magulang para lamang makaakyat sa itaas. Ngayong araw, sa oras na ikaw ay pinakamasaya, at kung kailan mo nararamdaman na ikaw ang pinakamataas sa lahat, sa harap mismo ng lahat ng nakatataas na pinuno ng buong sekta, ay wawasakin ko ang lahat ng iyong kayabangan gamit ang isang hiwa ng aking talem. Ang itinuturing ninyong walang silbing basura ng sekta ng Qindian, ay gumapang na pabalik mula sa impyerno. Ngayong araw, panginginigin ko ang buong sekta sa takot sa akin. Sa Yanwu Square sa pangunahing bundok ng sekta ng Qindian, ang minsan isang siglong grand competition ng sekta, at ang seremonya ng pagluklok sa banal na dalaga, ay opisyal at maringal nang nagsimula. Ngayong araw ay isang napakasayang araw para sa ating sekta ng Qindian. Matapos ang matinding labanan sa grand competition ng sekta, ngunit ang tunay na henyo ng ating sekta, walang iba kundi si Qingcheng ang karapat-dapat dito. Si Ye Qingcheng ay 18 taong gulang pa lamang. Ngunit dahil sa kanyang natatangi at pambihirang talento, ay malapit na niyang marating ang ganap na rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang ganitong pambihirang talino, hindi lamang sa ating sekta ng Qindian, kundi maging sa buong lupain ng Donghuang ay lubhang napakabihira nito. Binabati ka namin, kapatid na Qingcheng, ipinakita mo ang dakilang kapangyarihan ng sekta ng Qindian. Maraming salamat po sa Sectmaster at sa mga kagalang-galang na nakatatanda sa inyong tiwala at pagmamahal. Ang landas tungo sa pagiging immortal ay paghamon sa mismong tadhana ng langit. Kailangang putulin ang lahat ng ugnayan sa mundong ibabaw, upang marating ang tunay na kaliwanagan at kapangyarihan. Ngayong araw na ito, bilang bagong hirang na banal na birhen, pamumunuan ko ang sekta ng Qindian tungo sa rurok ng kadakilaan. Ang lahat ng nakaraang ugnayan sa mundong ito, at ang mga utang ng nakaraan, simula ngayon ay magiging mistulang usok na lamang nalilipas sa hangin. At tuluyan na maglalaho ng walang bakas. Mahal kong binibini, dahil sa mga sinabi ninyong iyan. Simula sa sandaling ito, wala nang mangangahas na gamitin ang patay na lalaking iyon na may apelyidong Chu, para lamang inisin at bastyusan kayo. Kayo na ngayon ang Diyos ang nasa rurok ng kalangitan, habang siya naman ay isa lamang tumpok ng putik sa malalim na bangin. Ang aking kapatid na si Qingcheng ay nagtataglay ng pambihirang galing, at may matatag na kalooban. Siya ang huwara ng ating henerasyon. Bagamat pinalad akong manalo sa paligsahan ngayong araw, ako na si Lin Feng, ay walang-wala pa rin sa harap ni kapatid na Qingcheng. Para lamang akong alitap-tap na nagtatangkang makipagpaligsahan sa liwanag ng buwan. Kung mayroon mang hindi samasang ayon kay kapatid na Qingcheng, sa kanyang pagiging bagong banal na birhen, ay malaya silang umakyat dito sa entablado ng labanan. Ngunit kailangan muna nilang harapin ang talas ng aking espada. Bagamat hindi kapantay ng talento ni Qingcheng ang kay Lin Feng, isa pa rin siyang pambihirang haligi ng ating sekta, dahil narito siya para magbantay. Tiyak na magiging ligtas at matagumpay ang seremonyang ito, sa sandaling umabot sa pinakamatinding kasabikan ng lahat ng naroroon. Habang nakatingala ang lahat, sa banal na anyong iyon na nakatayo sa mataas na entablado, biglang may lumitaw sa dulo ng hagdan ng gawa sa puting jade sa may gilid ng liwasan ng pagsasanay. Isang tila hindi nababagay at misteryosong figurang nakasuot ng kulay abong damit ang dahan-daang lumitaw.
ang seremonya ng paghirang, at ang pagputol sa lahat ng ugnayan sa mundong ito. Ye Ching Cheng, inapakan mo ang dugo at laman ng pamilya Cho para lang makaakyat sa rurok. At ngayon, akala mo ba ay mabubura mo ang lahat ng karma sa isang simpleng salita lang? Napakalaking palabas naman ito. Huminto ka, bulag ba ang mga mata mo, ha? Ngayon ang dakilang seremonya ng pangunahing bundok. Kahit ang mga ordinaryong disipulo sa labas ay pinapayagan lang sa gilid ng bundok. At ikaw, na isang pinakamababang tagapagsilbi na nakasuot ng abong roba, ay may lakas ng loob pang lumapit sa liwasan ng pangunahing bundok. Leyes, bumalik ka sa bundok ng mga tagapagsilbi. Kung hindi, babaliin namin ang dalawa mong binti ayon sa batas ng sekta. Hindi ako napunta rito para manood ng palabas. Nandito ako para maningil ng utang. Tabi. O mamatay kayo, isang hamak na insekto na hindi takot mamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Paanong nangyari to? Anong nangyayari? Sino ang taong iyon? Paano niyang nagawang manakit ng mga bantay na disipulo sa liwasan ng pangunahing bundok? Ayaw na ba niyang mabuhay? Ang mga disipulo sa loob na nadadaanan niya ay nagsiiwas na parang nakakita ng salot at nagbigay daan sa kanya. Kahit na walang maramdamang kahit anong kapangyarihang espiritual mula kay Chuye. Pero ang aura sa kanya na tila gumapang, palabas mula sa bundok ng mga bangkay at karagatan ng dugo, ay nagpanginginig sa takot sa puso ng lahat, ang figurang iyon. Bakit parang pamilyar? Imposible. Inihagis na ni Zhao Wuji ang taong iyon sa kailaliman ng abismo ng dugo. Natunaw na siguro pati ang mga buto niya roon. Isang walang kwentang tao na walang kapangyarihan, ay hinding-hindi makakaligtas mula sa bibig ng sinaunang halimaw ng dugo. Shuye. Ikaw na walang kwentang basura, paano kang nabuhay? Tao ka ba o multo? Shuye. Siya ba yung makapalang mukha na may hawak na kasunduan sa kasal? At naghangad na mapalapit kay Fairy Ching Cheng kahit na wala naman siyang kahit anong talento? Hindi ba't matagal na siyang nawawala? Bakit siya napunta rito para magpahiya ng sarili at maging katawa-tawa? Lapastangan. Saan nanggaling ang mapangahas na iyan? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo rito. Nasaan ang mga tagapagpatupad ng batas? Bugbugin ninyo agad ang basurang iyan at itapon pababa ng bundok. Zai Ching Cheng. Gulat na gulat ka yata. Nang makita mo akong gumapang pabalik mula sa impyerno, ang ugnayan ng mundong ito na gustong-gusto mong putulin. Ngayong araw, ako mismo ang nagdala niyan sa harap mo. Ang utang mong 2 buhay sa mga magulang ko, at ang hustisyang ipinagkate mo sa pamilya Chu. Oras na para pagbayaran mo ngayong araw. Chu yan. Dahil lang sa utang na loob ko sa mga magulang mo na nagpakain sa akin noon. Kaya hinayaan kitang mabuhay ng may awa rito sa sekta. Bukod sa wala ka ng utang na loob, nagagawa mo pang harangan ang daan ko. Ang tulad mong uod sa putikan ay walang karapatang tumayo sa harap ko at kausapin ako. Senior Brother Lin Feng, pakiusap, tulungan mo akong iligpit ang basurang ito, na hindi alam kung buhay pa o patay na. Kaya pala ikaw ang sinasabi nilang hadlang sa landas ng aking junior sister. Paano nga ba madudungisan ng isang langgam na tulad mo ang landas niya? Isang walang silbing basura na wala kahit katiting na enerhiya. Nagagawa mo pang magmayabang ng ganyan dito. Ngayong araw, sa harap ng buong sekta, gagamitin ko ang aking espada para wasakin ang kapangyarihan mo. Para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Lin Feng. Ang isang tulad mong mahina na umaasa lang sa mga gamot para lumakas, ay gusto pang maging aso niya. Ang kapangyarihan mong puno ng kahinaan, ay hindi man lang karapat-dapat na seryosohin ko. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Lumuhad ka. Ano? Anong klaseng lakas ito? Ang kapangyarihan ko. Naputol. Hindi maaari, malinaw na wala kang kahit anong kapangyarihan. Paano mo nagawang sirain ang aking espadang lumilipad sa isang tagalang? Isang walang silbing basura na walang kapangyarihan. Gamit lang ang isang kalawingyang itak, ay natalo ang pinuno ng mga disipulo ng inner sect sa isang tagalang. Nanaginip ba ako? Hindi lang yun isang ordinaryong bakal. Kahit ang isang makapangyarihang mahiwagang sandata, nagawa niyang hiwain ng ganoon kadali na parang tokwa. Ito ba ang maalamat na banal na sandata ng dakilang kapangyarihan? Ye Ching Cheng, ito ba ang asong kinukupkup mo? Napakahina mo, dahil gusto mong putulin ang ugnayan nating dalawa. Huwag kang magtago sa likod ng iba, bumaba ka rito. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya ng tinatangi nilang henyo. Kung ang pambihirang talento mo sa sandata, ay kakayaning harangin ng mga atake ko. Shuye, napakasalbahe at madayaw mo pa rin talaga. Umaasa ka lang sa napulot mo sa kailaliman ng bangin ng dugo na.
isang isinumpang sandata, para pataksil na atakihin si Senior Lin Feng. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Akala mo ba dahil lang sa isang sandata, ay mapapantayan mo na ang napakalaking agwat na parang langit at lupa? Akala mo ba sa ganitong paraan, ay kaya mo ng hominin ang isang tunay na henyo? Ye Qingcheng, hindi ka lang walang utang na loob. Napakakitid pa ng pananaw mo sa mundo. Dahil sa tingin mo ay umaasa lang ako sa lakas ng mahiwagang sandata na ito. Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Bumaba ka rito at gamitin mo ang pinakamalakas mong sining ng sandata. At tingnan natin kung kaya mong salagin ang kahit isang hampas ng luma kong talem. Mga kasinungalingan at panlilinlang. Ang iyong ugat ng kapangyarihan ay tuluyan ng nawasak. Imposible na magkaroon ka ng ganitong lakas. Dahil naligaw ka na sa madilim na landas. Gumamit ka ng isinumpang sandata para saktan ng pinuno ng mga alagad ng ating sekta. Hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan. Dakilang elder, pakiusap, sandali muna. Mayroon pa kaming hindi natatapos na usapan ng taong ito. Ang pangangahas niyang manggulo ngayon sa aking seremonya ng pagluklok ay siyang nagiging hadlang sa aking kapayapaan. Ngayong araw, hihirangin ako bilang banal na babae. Kaya dapat maging perpekto at walang dungis ang aking determinasyon. Ako mismo ang lalaban sa kanya, para tuluyan ng maputol ang huli naming ugnayan. Para malaman ng buong mundo, na ang isang basura ay mananatiling basura kailanman. Sige, humayo ka. Narito kami ni Elder Lo at ang pinuno ng sekta para suportahan ka. Ang kampa na ito ng kadiliman, ay hinding-hindi makakagawa ng kahit anong gulo rito. Patayin mo siya para mapatunayan mo ang iyong landas, Chuye. Sana ay nanatili ka na lang nagtatago at naghihingalo sa kailaliman ng bangin ng dugo. Pero nagpupumilit ka pa ring lumabas para lang magpakamatay. Dahil mapilit kang masaksihan ang tunay na lakas ng rurok ng Foundation Establishment. Pagbibigyan kita, ipapaintindi ko sa'yo. Nasa harap ng tunay na talento, ang marurumi mong taktika ay isang malaking katatawanan. Rurok ng Foundation Establishment. Tila baliwala lang sa kanya ang ipinagmamalaki mong lakas. Ito ba ang dahilan kung bakit mo tinalikuran ng pamilya Cho? At ang lakas ng loob para hayaan si Zhao Wuji na tangkaing patayin ako? Ye Qingcheng. Napakakaawa-awa mo talaga. Napakayabang mo, mistikong yelo. Piitang yelo, selyuhan. Tuluyan ka ng mabalat ng yelo. Nakapangingilabot ang lamig na ito. Ito nga ang tunay na lakas ni Binibining Qingcheng. Kahit ang hangin ay nagyayelo, siguradong katapusan na ni Master Chu. Kapag nakulong ka sa piitang yelo, kahit ang kapareho niyang antas ng Master ay agad na magiging yelo. Siya na walang kahit anong spiritual energy, isang hamak na mortal. Sa mga oras na ito, siguradong pati kaluluwa niya ay naduraj na parang yelo. Hahaha, ang basura ay basura pa rin. Kahit pa nakaligtas ka sa blood abyss, ano ngayon? Sa harap ng napakatinding lakas ng ating binibini, wala man lang siyang pagkakataon na humugat ng espada. Ito talaga ang nararapat na katapusan para sa kanya. Nakatagungkor. Nakalop. Hindi kayang wasakin. Hindi kayang tibagin kahit ng malakas sa pag-atake ng isang Golden Core expert. Hindi mawawasak maliban na lang kung nasa antas ng Golden Core system. Gamitin agad ang aking modification points. Alisin mo ang katangiang indestructible ng bulok na yelong ito. Palitan ng kasing rupok ng papel. Natanggap na ang utos. Matagumpay na nabago. Wakas na para sa nakatatawang masamang tadhana na ito. Sa wakas, tuluyan na itong natuldukan. Ang yelo at niebe ay marahang nalaglag na parang sa isang panaginip. At sa gitna ng lumilipad na mga pino at durog na yelo, ang anyo ng lalaking nakasuot ng lumang abuhing balabal ay nakatayo pa rin doon ng walang kahit isang gallows. Ye Qingcheng, ito lang ba talaga ang lamig ng iyong extreme deep frost? Kahit pampalamig lang sa gitna ng tag-init, kulang na kulang pa rin to. Imposible to. Ang aking nagyayelong buwan. Kahit ang mga elder na kapareho ko ng antas ang makulong dito, ay hinding-hindi makakatakas ng ganoon kadali. Wala ka man lang dalang mahiwagang sandata. Anong klaseng pangkukulam ang ginamit mo? Pangkukulam. Kaya pala sa paningin ninyong mga makikitid ang utak na parang palakas sa balon. Ang mga bagay na lampas sa inyong kaawa-awang pangunawa, ay tinatawag ninyong pangkukulam. Paulit-ulit ninyong sinasabi na isa akong basurang walang kapangyarihan. At umaasa lang sa mga panlabas na bagay. Kung ganoon, pababagsakin ko ng tuluyan. At dudurugin ko ang inyong nakatatawang kay abangan. Para ipakita sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Ang rurok ng antas ng pundasyon. Ito ay siguradong ang nakatatakot na presensya ng rurok ng pundasyon. Panginoon ko, hindi lang sa mayroon siyang kapangyarihan, kundi 10 beses pang mas nakatatakot ang kanyang lakas kaysa sa antas ng dagat ng Qi.
Paano nangyari to? Ang perpektong pundasyon. Isang perpektong pundasyon na walang bahid ng anumang dumi. Mahigit 300 taon na akong naglalakbay sa landas na ito. Ngunit kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganito kadalisay. At ganito kalakas na espiritual na kapangyarihan. Ang batang ito, sa loob lamang ng 3 buwan, mula sa pagiging isang basurang walang espiritual na ugat, ay diretsyong umabot sa rurok ng antas ng pundasyon. Binuwag niya ang batas ng mundo ng mga immortal. Ang gintong tuntunin, hindi ito totoo. Hindi ito maaaring maging totoo. Malinaw na nawasak na ang iyong espiritual na ugat. Isa ka lamang hamak na katulong sa pinakamababang antas. Ako ang may pinakamalakas at pambihirang nagyayelong espiritual na ugat. Ako ang biniyayaan ng langit na may pambihirang talento. Paano mong nagawang magkaroon ng mas mataas na kapangyarihan kaysa sa akin? Isang panlilin lang, isang huwad na kapangyarihan lang ito. Biniyayaan ng langit. Ang langit na pinaniniwalaan mo ay walang kwenta sa aking paningin. Akala mo ba dahil nasa itaas ka at inaapakan ako sa putik, ay malaya mo nang matatamasa ng walang konsensya ang mga bagay na ibinuwis ng mga magulang ko gamit ang kanilang buhay? Ang mga yamang nakuha mo kapalit nito. Akala mo ba sa isang salita mo lang na tinalikuran mo na ang mundong ito, ay may tatago mo na ang iyong pagiging makasarili at kasamaan, at ang nakakadiri mong mukha ng isang manggagamit, ha ha ha. Hindi ako naniniwala. Hindi kami matatalo ni Ching Cheng sa isang basurang tulad mo. Mamatay ka na. Nakatagong pangunahing katangian, palihim na Kat Allison. Napakatalas nito, kaya nitong humiwa ng bakal. Sistema. Palitan ng palihim na Kat Allison ng malambot at walang lakas. Utos ay natanggap. Matagumpay ang pagbabago. Ang espada ko. Ye Ching Cheng, talagang binaygo mo ako. Akala ko pa naman ay magagawa mo akong maging interesado kahit kaunti, pero hindi ko akalaing. Napakahina mo na wala ka man lang karapatang pilitin akong bunutin ng aking espada. Ang pambihira mong talento na itinuturing mong kayamanan, sa aking mga mata, ay mas walang silbi pa kaysa sa kinalawanging itak na nakasabit sa aking baywang. Ang banal na dalaga ng sekta ng Qingyan, ay isa lamang ganap na katatawanan. Mayabang na bata. Nangahas kang sirain ang espiritual na pundasyon ng aming banal na dalaga. Mga elder ng loobang sekta, sumama kayo sa akin, bumuo tayo ng porma sayon. Hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang batang ito. Ngayong araw, kahit pamapatag natin ang pangunahing taluktok na ito, ay kailangan natin siyang patayin dito. Gusto niyo akong patayin, sige ba? Bayad na ang utang ni Zhao Wuji, at bayad na rin ang utang ni Ye Ching Cheng. Ngayon naman, ay oras na para singilin ang sekta ng Qingyan. Dahil sa pagnanakaw ng matataas na pinuno ninyo sa mga naiwang gamit ng aking mga magulang, at sa pagtrato ninyo sa buhay ng tao na parang basura. Sumugod na kayong lahat, mga matatandang hakluban, para hindi pa ulit-ulit na madumihan ang espada ko. 4 na elder ng bulwagan ng batas, dinggin ang aking utos. Ang batang ito ay nilamon na ng demonyong kapangyarihan. Ganap na siyang naging isang demonyong tagapagsanay. Sumunod kayo sa akin ngayon din para buuin ang dakilang porma sayo ng Qingyan para paslangin ang demonyo. Hindi natin siya papayagang makaalis ng buhay mula sa pangunahing taluktok na ito. Masusunod po, dakilang elder. Tutuperin namin ang inyong utos, papatayin ng demonyo at ipagtatanggol ang katwiran. Handa kaming mamatay ng libo-libong beses. Pupuksain ng mga demonyo, ipagtatanggol ang matuwid na landas. Noong naging sakim kayo, noong kinuha ninyo ang mga bagay na ibinuwis ng aking mga magulang, ang mga pambihirang espiritual na bato at natitirang sining ng pagsasanay. Bakit hindi ninyo binanggit ang matuwid na landas? Noong itinulak ako ni Zhao Wuji sa Blood Abyss, tahimik lang na sumang ayon kayong mga matatandang walang silbi sa likod ko. At noong naghahati-hati na kayo sa mga ninakaw ninyo, bakit hindi ninyo binanggit ang tungkol sa pagpuksa ng masama? Ngayong hindi ninyo na ako kayang talunin. Nagsisimula na kayong magparatang nakakampi ako ng mga demonyo. Ang kawalang hiyaan ng Qingyan sect ay talagang nagpamulat sa aking mga mata. Huwag kayong makikinig sa mga mapanlinlang na salita ng demonyong iyan. Kilos, simulan na ang Qingyan Demon Slaying Great Array. Ang dakilang porma sayo ng Qingyan sa pagpuksa ng demonyo. Gagamitin lang ang pormasyong ito kapag nahaharap ang sekta sa ganap na pagkawasak. Ito ang aming huling alas. Nagsaanib puwersa ang 5 elder ng Golden Core upang umatake. Kahit gaano pa kakaiba ang kapangyarihan niya, siguradong madudurog siya at walang matitira sa kanyang katawan. Mamatay ka na, bilisan mo at mamatay ka na. Basta't mamatay ka. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay magiging isang ilusyon lang. Ako pa rin ang dakilang may-ari ng pinakamalakas na Heavenly Spirit Root.
Ako pa rin ang pinakamalinis at walang kapintasang banal na dalaga ng Chindian sect. Target nakatutok sa Chindian Demon Slaying Great Array. Ang mapang-wasak na atake gamit ang elementong kidlat ay walang ligtas na anggulo. Gusto ninyo akong ubusin gamit ang pormasyong ito. Sistema. Baguhin ang kakayahan ng pormasyong ito na pumuksa ng masama, gawing pagbaligtad sa daloy ng espiritual na lakas. Utos ay natanggap. Gagamit ng 500 puntos para sa pagbabago. Hinihigop ng porma sayo ng buong lakas ang aking golden core energy. Huminto ka, bilasan mo, huminto ka, ang aking kapangyarihan. Bumababa ang aking antas. Dakilang elder, bilasan mo, itigil mo ang porma sayon. Golden Core Realm. Ito pala ang pakiramdam ng kapangyarihan ng Golden Core. Ginamit ko ang buong buhay na kapangyarihan ng 5 Golden Core Elders para mapunta ang lahat ng ito sa aking sarili. Ang porma sayo ng Chindian sect na ito ay talagang isang napakagandang bagay. Ang kapangyarihang pinaghirapan ko sa loob ng 200 taon. Demonyo. Isa kang demonyo. Anong klaseng masamang mahika ba ang ginamit mo? Lapastangan, ang lakas ng loob mong lumaban. Talagang nagawa mong lumpuhin ang 5 dakilang pinuno ng sekta ng Chindian. Kung hindi kita lilipulin ngayon, paano na lang ang reputasyon ng aming sekta? Tinatawagan ko ang dakilang lakas ng aming sekta, ang salamin ng Tianqing Zuan. Lupigin mo siya. Ha ha ha. Inilabas pa nga ng pinuno ang pinakabanal na kayamanan ng aming sekta. Shuye, ang makapangyarihang salamin ng Tianqing Zuan na ito, ay isang napakalakas na banal na kagamitan na ipinamana pa ng aming unang ninuno. Kaya nitong ikulong at selyuhan ang mismong mga batas ng langit at lupa sa mundong ito, at ikaw. Kahit gaano ka pa kagarapol o kagulo, sa harap ng ganito kalakas na kapangyarihan, mabubura ka lang sa mundo ng walang kahirap-hirap, banal na kagamitan. Magseselyo sa mga batas ng langit at lupa, mukhang nakakatakot nga pakinggan, pero sa harap ng aking itak sa mundong ito, walang kahit anong batas ang hindi kayang gupitin o hatiin. Nakalock na ang target. Kasalukuyang nasa simula pa lang ng Golden Core ang iyong antas. Kung ipipilit ang pag-atake gamit ang sandata, may 50% posibilidad na makaranas ka ng pinsala mula sa espasyo. Nais mo bang gamitin ang lahat ng naipong puntos ng gulat mula sa mga manonood kanina, at ang lahat ng modipikasyong puntos na nakuha mo, upang pansamantalang lagyan ng isang napakataas na antas ng banal na batas ang iyong sandata? Mawala kayo sa kawalan. Sige, wasakin mo ang sirang salaming yan, kasama ang nakakatawang pamana ng sekta ng Chindian. Gupitin mo silang lahat ng magkapira-piraso, paglaho sa kawalan. Mabasag ka. Mabasag ka. Nabasag. Nabasag ang banal na kagamitan na ipinamana pa ng ating ninuno. Nawasak lang ng isang simpleng itak. Anong klaseng halimaw ba ang nilalang na ito? Ngayong wala na ang ipinagmamalaki ninyong pamana. Pinuno, maaari na ba tayong maupo at mag-usap ng maayos tungkol sa bagay na iniwan ng mga magulang ko noon? Mahal na pinuno, wala nang makakaabala sa atin ngayon. Ibigay mo na sa akin ang itim na kahon na iniuwi ng aking mga magulang noon. Baka sakaling maisipan ko pang iwanang buo ang bangkay mo. Panginoong Chu, alam mo nga talaga ang tungkol sa kaong iyon. Kaya naman pala ganoon ka katagal nagtiis. Pero sa tingin mo ba ay siguradong panalo ka na? Iniisip mo ba na dahil lang mayroon kang sirang mahiwagang sandata, at nakahigop ng kapangyarihan mula sa ilang mga walang kwenta, ay kaya mo na maghari-harian dito sa Chindian? Bakit, hindi ba? Wala na ang pundasyon ninyo. Baldado na ang lahat ng mga elder. At ikaw na isang sect master na nasa kalahating antas pa lang ng lakas sa harap ko, ay mas masahol pa ngayon sa isang asong gala. May natitira ka pa bang alas? Bakit hindi mo pa ilabas ang lahat ngayon? Para makita ko kung kakayanin nito ang isang taga ko. Ha 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 ha. Napakayabang mong bata. Wala kang kaalam-alam kung ano ang nasa loob ng itim na kaong iyon. Kung anong nakatago doon. Ang bagay na iyon ay hindi kailanman kayang kontrolin ng ating Chindian sect. Noong mga panahong iyon, aksidenteng nahanap ng mga magulang mo sa isang sinaunang guho. Ang bagay na iyon, ito ang naging dahilan kaya dumating ang sugo mula sa sagradong lupain ng Zhangzhou. Nag-utos ang sugo ng sagradong lupain na mamatay ang iyong mga magulang sa digmaan, para pagtakpan ng lahat ng ito. Ang sagradong lupain ng Zhangzhou. Kaya para lang mapalapit ang inyong Chindian sect sa sagradong lupain, ay nagpakabababa kayo bilang mga asong nananakit sa sarili ninyong mga disipulo. At basta na lang ibinigay ang buhay ng aking mga magulang. Sa mundo ng kapangyarihan, likas na ang matira ang matibay.
Ang mapagsilbihan ng sagradong lupain ng Zhongzhou ay isang napakalaking karangalan para sa kanila. Ang mahiwagang sagisag na ito ay ang patunay na iniwan ng sugo ng sagradong lupain. Kapag pinatay mo ako, agad na mararamdaman ng sugo ang aking pagpanaw. Sa oras na dumating ang mga pinakamalalakas na mandirigma mula doon. Sinasabi ko sa iyo, kahit maging si Chuye ka pa, kahit may 100 pa na katulad mo, madudurog ka pa rin at magiging abo. Kaya sirain mo na ngayon din ang iyong kapangyarihan, lumuhod ka at magmakaawa. Baka sakaling pakiusapan ko pa ang sugo na iwasan kang patayin at hayaan kang mabuhay na parang aso. Sagradong lupain ng Zhongzhou. Ayon sa mga alamat, ito ang pinakamataas na kapangyarihan na nakatataas sa lahat ng sekta sa Donghuang. Sa harap ng sagradong lupain, ang sekta nating Qindian ay hindi man lang maihahambing sa isang maliit na langgam. Yari na. Tuluyan na niyang binutas ang langit. Ginalit niya ang sagradong lupain ng Zhongzhou. Lahat tayo ay madadami at mamamatay kasama niya. Hahaha, ang sagradong lupain ng Zhongzhou at ang sugo nito, napakahusay. Napakabuti kung kailan nag-iisip ako, kung saan hahanapin ang tunay na may sala noon, na pumatay sa aking mga magulang. Yamang nakaluklok sila sa kaitaasan. Ako mismo ang susugod doon, at babaligtarin ko ang sinasabi nilang sagradong lupain. Baliw, isa kang ganap na baliw. Dahil ayaw mong makinig at nagmamatigas ka, magsasama-sama tayong mamatay. Dudurugin ko ngayon din ang token ng patawag, para pababain ang sugo ng langit at lupa. Papatayin ka niya, ikaw na demonyo ka. Target nakalock sa token ng patawag ng sagradong lupain. Nakatagong katangian ng pinaka-core, sama-samang pagkawasak. Kapag nadurog, ipapadala nito ang mga koordinasyon sa kalawakan at babala ng nalalapit na kamatayan. Upang ipatawag ang mga malalakas na cultivator, upang magkasamang mamatay. Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang lumaban. Baguhin mo agad ang katangiang sama-samang pagkawasak para sa akin. Gawin mong kusa itong magpasakop sa akin. Natanggap ang utos. Ginamit ang 500 puntos ng pagbabago. Tagumpay ang pag-edit. Bagong katangian, kusang pagpapasakop sa amo. Puputulan ng lahat ng naunang ugnayan ng tadhana. Automatikong lilipad. At kikilalanin ng may pinakamalakas na kapangyarihan sa lugar na ito bilang bagong amo. At hindi ito maaaring sirain. Paano? Paano nangyari ito? Ang sagradong token na iniwan ng sagradong lupain, paanong nagawa nitong? Ano ba talaga ang ginawa mo? Anong ginawa ko? Wala kang karapatang malaman sa susunod mong buhay. Siguraduhin mong imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Sagradong lupain ng Zhongzhou. Ihanda mo na ang leeg mo at hintayin ang kamatayan mo. Ang utang sa aking pamilya, sa pamilya Chu. Kahit tawirin ko pa ang libo-libong bundok at dagat, sisingilin ko pa rin kayo ng may kasamang interes. Patay na ang pinuno ng sekta. Bagsak na at wala ng silbi si dakilang Elder Wu. Makinig kayong lahat na kabilang sa sekta ng Qindian. Ako, si Chuye, ay marunong magtangi ng galit at utang na loob. Ang mga kaaway ko lang ang aking papatayin at hindi ko sasaktan ng mga walang kasalanan. Simula sa sandaling ito, ang silid kayamanan ng sekta ng Qindian ay akin na. Sino man ang gustong tumutol, lumabas kayo rito at harapin ang aking patalim. Senior Brother Chu, tunay na walang kapantay ang iyong lakas. Lubos kaming sumusuko sa iyong kapangyarihan. At hinding-hindi kami tatutol. Chuye. Chuye, pakiusap, huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong patayin. Alam ko na ang aking pagkakamali. Alalahanin mo naman ang ating dating kasunduan na magpakasal. Isipin mo naman na noong nakaraan, ay hindi naman kita tuluyang pinatay. Maawa ka sa akin, buhayin mo ako. Handa akong maging alipin mo. Maaari akong maging tagapagdala ng iyong espada. Maging alipin. Ye Ching Cheng, hindi ba't masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo? Dahil sa duwag at sira mong puso ng pag-insayo, at sa durog mong kapangyarihan. Hindi ka man lang karapat-dapat na maging tagapagdala ng aking espada. Hindi ba't palagi mong ipinagmamalaki na ikaw ang pinagpala ng langit, at basura lamang para sa iyo ang mga karaniwang tao? Ang patayin ka ay makakadumi lang sa aking espada. Gusto kong manatili kang buhay. Gusto kong mabuhay ka na durog ang iyong puso ng kapangyarihan. Dito sa mundong dati ay tinutungtungan mo ng may kayabangan. Ngunit ngayon ay itinuturing ka na nilang parang basura rito sa mundo ng pag-insayo. Para kang isang asong gala na walang mapuntahan. Napilit na nagmamakaawa para sa huling hininga. Gusto kong saksihan mo ng sarili mong mga mata kung paano ang langit na iyong sinasamba ay tatapakan ko lamang sa ilalim ng aking mga paa. Ang tunay na dusa ay hindi ang kamatayan, kundi ang makitang ang lahat ng iyong kayabangan ay tuluyang nadudurog.
Ting! Nadetect na tuluyan ng winasak ng host ang pangunahing kaaway. Gumuho ang depensa ng kanilang Dowheart. Binago ng malaki ang takbo ng mundo ng kultibasyon sa silangang wasteland. Binabati kita, host, nakakuha ka ng napakaraming negatibong emosyon. Nagsasagawa ng pagsusuma para sa karma points. May kabuuang 5,000 modification points ang nakuha. 5,000 puntos, napakahusay. Banal na lupain ng Central State, ganoon ba? Hintayin ninyo kapag nakuha ko na ang daan-daang taong kayamanan ng Chindiansek. At malagyan silang lahat ng mga bagong katangian. Upang maging armado sila hanggang ngipin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Dimensional Strike. Ito ba ang ipinagmamalaking kayamanan ng Chindiansek? Isang tumpok lang ng mga kalawanging bakal. System, i-scan mo ang buong taguan ng kayamanan na ito. Suriin mo ang lahat ng mga tinatawag nilang pinakamataas na kalidad na kagamitan. Nagsimula na ang malawakang pagsusuri. Natagpuan ng target, mababang klaseng Purple Cloud Arrow. Nakatagong katangian. Napakadaling mabali. Natagpuan ng target, ika-6 na ranggong Huitian Peel. Nakatagong katangian. Nawawala ng bisa ang gamot. Natagpuan ng target, pinakamataas na klaseng depensibong sandata, ang Xuanwu Armor. Lubhang nagpapabagal sa bilis ng may suot nito. Gaya ng inaasahan sa ilalim ng totoong paningin ng system. Ang Chindiansek ay parang namumulot lang ng basura. Pero dahil may hawak akong 5,000 puntos ngayon, ang mga basurang ito ay magandang basehan para sa pag-upgrade. System, gumamit ng 500 modification points upang baguhin ang katangian ng Xuanwu Armor na ito at gawin itong Absolute Reflection Armor. Matagumpay ang pagbabago. Absolute Reflection Armor. Kapag nakatanggap ng anumang uri ng pisikal, mahika, o atake sa kaluluwa, hindi papansinin ang sariling depensa. At puwersahang ibabalik ang 100% ng pinsala sa umatake, na may kasama pang epekto ng pagkapunit ng kaluluwa. Dahil mayroon na akong talam na may Absolute Armor Penetration, at isinama pa ang Absolute Reflection Armor na ito, kahit pa mga matatandang halimaw ng Central State Holy Land, ay tumayo sa harap ko. Magagawa ko pa rin tumayo ng diretso at hayaan silang umatake muna ng 3 beses. Ang lahat ng mga bagay sa loob ng taguang ito, basta't magustuhan mo, kainin mo lang at magpakabusog ka. Para may lakas ka kapag sinamahan mo akong pabagsakin ng susunod na sekta. Ibang-iba ang daloy ng pormasayon dito kumpara sa labas. May napakalihim na pakiramdam ng nakatuping espasyo rito. Bumukas ka. Ang presensyang ito. Ito ang pormasyong selyo na pamana ng pamilya naming mga Chu. Ito nga ang sinabi ng pinuno ng sekta bago siya mamatay. Ang bagay na iniuwi ng mga magulang ko noon mula sa sinaunang guho. Ang itim na kahon na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Ama, ina, huwag na kayong mag-alala. Hindi na ako ang mahinang bata noon na basta na lang. Tinatreto na walang silbi at inaapi ng iba. Ngayong araw, bubuksan ko ang kahon na ito. Upang makita kung ano talaga ang pakay ng mga hayop na iyon mula sa banal na lupain ng Zanzo. Kung anong bagay ang hinahanap nila na naging dahilan para kitlin ang inyong mga buhay. Yeya, kapag narinig mo ang mensaheng ito, malamang ay wala na kami ng iyong ina. Tandaan mo, huwag na huwag mo kaming ipaghihiganti. Hindi namin sinasadyang masangkot sa banal na lupain ng Zanzo. Sa agawan ng kapangyarihan sa loob ng palasyo ng dragon ng Siyam na Langit. Ang mahiwagang plaka ng jade ng Siyam na dragon na ito ay naglalaman ng napakalaking lihim tungkol sa pag-akyat sa kabilang mundo. Ang isang karaniwang tao ay walang kasalanan. Ngunit ang pagtatago ng kayamanan ang magpapahamak sa kanya. Itatago namin ito ng iyong ina sa sekta ng Chindian. Kailangan mong magtago ng pagkakakilanlan at mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Upang mabuhay ka ng payapa at ligtas. Tandaan mo ito, anak. Huwag mo itong kalilimutan. Magtago ng pagkakakilanlan at mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Nabuhay si ama at ina ng may dangal at katapatan buong buhay nila. Bakit kailangang hawakan ng mga hayop na ito ang kanilang buhay at kamatayan para lang sa sariling interes? Mga hayop na gagawin ang lahat ng walang habas. Ipaghihiganti ko kayo. Ako, si Chuye, ay sumusumpa sa ngalan ng langit ngayon. Walang pakialam sa palasyo ng dragon ng Siyam na Langit, o kahit sa lihim ng pag-akyat sa kabilang mundo. Kahit sino pa ang nasangkot sa bagay na ito. Tutuklapin ko ang kanilang balat at itatapon ang kanilang kaluluwa sa pinakamalalim na impyerno. At hinding-hindi na sila makakaahon pa kailanman. Nasaan ang pinuno ng sekta ng Chindian? Bakit napaaga ang pagkabukas ng selyo sa mahiwagang jade?
Ang matandang walang silbi na yun, diretso na sa impyerno. Ikaw pala ang mula sa banal na lupain ng Zhangzhou. Isang hamak na utusan lang pala na hindi takot mamatay. Talaga namang paurong ng paurong ang Qin Diansek. Kahit ang mahiwagang Jade, na isang banal na dekreto ay hinayaan ninyong mapunta sa kamay ng iba. Ako ang espesyal na sugo ng panlabas na hukuman ng Jixiao Dragon Pavilion. Kaya naman, iabot mo sa akin ang buong pitagan ng insignia ng mahiwagang Jade. At baka pag-isipan ko pang mamatay ka ng buo ang katawan. Dahil kung hindi, walang problema sa akin. Burahin ang bawat buhay na nilalang sa loob ng 10,000 li. Mamatay ng buo ang katawan. Uubusin mo ang buhay sa loob ng 10,000 li. Matandang aso, mukhang nasanay ka na maghari-harian doon sa Zhangzhou. Kaya tuluyan ng nasira ang utak mo. Sino sa palagay mo ang kinakausap mo ngayon? Hamak na insekto. Ang lumapastangan sa kapangyarihan ng banal na lupain ay dapat mamatay. System, i-scan ang linya ng karma ng proyeksyong ito sa espasyo. Target, nakalock sa proyeksyon ng sugo ng Jixiao Dragon Pavilion. Nakatagong koneksyon sa core. Hinaharangan ng espasyo ang totoong katawan, na nasa malayong Zhangzhou, may milyong-milyong li ang layo. Kahit mapinsala ang proyeksyon, hindi ito magdudulot ng kahit anong pinsala sa totoong katawan. Mawawalan lang ito ng katiting na banal na kamalayan. Walang totoong pinsala, ha? Pagkatapos mong umatake, tatakas ka lang. Nangangarap ka ng gising. Ibalik ang pinsala ng 10 beses ang lakas direkta sa kaluluwa ng totoong katawan. At hindi niya magagawang putulin ang ugnayang ito. Ngayon, maglaro tayo. Ang mukha ko. Ang aking banal na kaluluwa. Anong nangyayari? Sino ang umatake sa totoong katawan ko? Ito ang balik pinsala mula sa proyection sa espasyo. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Mukhang masarap ang lasa ng 10 beses na balik pinsala sa kaluluwa. Matandang aso, di ba sabi mo bibigyan mo ako ng pagkakataong mamatay ng buo ang katawan? Sige na, ituloy mo lang. Anong klaseng bawal na mahika ang ginamit mo? Itigil mo ito, putulin mo ang selyong ito. Iniuutos ko sa iyong putulin ang selyo ngayon din. Karapat-dapat ka bang hamarang sa akin? Bumalik ka at sabihin mo sa pinuno ng Dragon Pavilion ng Siyam na Langit, maging sa lahat ng nakisama sa pagpatay sa aking mga magulang. Ihanda ninyo ang inyong mga leeg, at ihanda ang pinakamalakas ninyong alas. Ako, si Chuye, ay parating na para pabagsakin ang buong sentral na lupain. Wawasakin ko at bubunutin ko sa ugat ang ipinagmamalaki ninyong sagradong lupain. Tapos na ang usapin ko sa sektang Qindian. Oras na para galugarin ang malawak na mundo ng mga immortal. Busog ka na ba, munting alaga ko? Kung busog ka na, oras na para umalis. Ang ating pakay. Ang bayan ng Tungtian sa dulo ng silangan, ang tawiran patungo sa kabilang dagat. Ang susunod nating hinto. Ang sentral na lupain. Makalipas ang kalahating buwan. Sa lungsod ng silangang dagat sa dulo ng silangang ilang. Ito ang tanging daan patungo sa sagradong sentral na lupain. Ang pangunahing daanan ng bayan ng Tungtian sa ibayo ng dagat. At dito rin ang pinakamaunlad na sentro ng kalakalan sa buong silangang ilang. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ng uri ng tao. Punong-puno ng ingay at gulo ang bulwagan ng punong himpilan ng Tianbao Pavilion. Nabalitaan ko na ang Tianbao Pavilion ninyo raw ang nangungunang samahan ng mga ngalakal sa buong silangan. Basta't kaya mong magbayad ng tamang halaga, kahit ang pagtawid sa dagat, at ang tanging daang langit ng bayan ng Tungtian ay kaya mong mabili. Ang daang langit. Eksklusibo lang iyon para sa mga taga-sagradong sentral na lupain, sa mga tanging panauhin at sa mga dakilang master na nasa antas ng Nascent Soul, na gumagamit ng mahiwagang daanan ng pag-teleport. Ang pagbubukas nyo ng isang beses lang ay nagkakahalaga ng 10,000 piraso ng pinakamataas na uri ng espiritual na bato. Saan ba galing ang pulubing ito na nagpunta pa rito sa Tianbao Pavilion para manggulo? Mga bantay, kalad ka rin ninyo siya palabas. Huwag ninyong hayaang madumihan niya ang sahig na gawa sa puting jade. Wala ka bang mga mata? Ang Tianbao Pavilion ba ay lugar na pwedeng pasukan ng isang mababang hampas lupa na katulad mo? Layers. 10,000 espiritual na bato. Tunog na katatakot nga. Pero dahil bukas naman kayo para sa negosyo, wala namang dahilan para itaboy ang inyong mga mamimili. Tagapamahalawang kung wala rin palang silbi ang mga mata mong iyan. Hindi ako mag-aalangan na dukutin ang mga ito para sa'yo. Aba, tingnan nga natin kung sino ito. Isang tao lang pala na walang kahit katiting na enerhiya. Isang hamak na mortal lang pala, PSH. Paano ka nang ahas na magmayabang dito sa Tianbao Pavilion ng may dalang askal? Kung makakapaglabas ka ng 10,000 piraso ng pinakamataas na klase ng mga Spirit Stone,
Ako ngayon, ay lulunukin ko ng buo ang abacus na to na gawa sa purong ginto. Wala akong ganyang mga spirit stone. Pero may dala akong ilang lokal na produkto rito. Tingnan mo kung magkano ang mababawas nito sa bayad para makadaan. Ha ha ha, lokal na produkto. Ito ba ang sinasabi mong lokal na produkto? Ilang piraso ng mga nakal-alasong basurang tableta mula sa palpak na pag-refine. Kahit itapon mo yan sa kalye, hindi man lang yan sisinghutin ng mga ligaw na aso. Tapos may gana ka pang magdala ng ganyang basura para ipapalit sa 10,000. Mga spirit stone, may saltik ba ang utak mo? Ahahaha, mukhang nasisiraan na ng bait ang taong to. Ang magdala ng mga basurang tableta rito sa Tianbao Pavilion para lang manggulo ay talagang pagpapatiwakal. Baka naman utusan lang siya mula sa kung anong maliit at liblib na sekta, na walang kamuwang-muwang sa totoong mundo. Akala yata niya ay basurahan ng Tianbao Pavilion. System, nakatarget na sa 5 basurang tableta. Babaguhin ang pinakapundasyon nilang batas ng lason, para makiisa sa resonance ng dakilang daw, nang biglang sumabog ang isang napakabangong amoy. Ang lahat ng mga cultivator sa bulwagan na matagal nang nabaon sa kanilang mga limitasyon. Ang kanilang mga enerhiyang espiritual sa loob ng katawan, ay bigla na lang nagwala at mabilis na umikot nang hindi nila mapigilan. Natila ba sa susunod na segundo ay magtatagumpay na sila sa kanilang breakthrough? Ang mabangong usok na to, nagawa pa nitong maging isang totoong ulap ng tableta. Ito ang 9-turn creation pill na nawawala na ng libo-libong taon. At nasa pinaka-perpektong kalidad pa. Paano? Paano nangyari to? Wala ka namang ginamit na kahit anong espiritual na enerhiya. At hindi ka man lang nagpainit ng hurno para mag-refine. Paano mo nagawang gawing banal na tableta ang mga basurang to? Ang 9-turn creation pill. Ang maalamat na gamot na kayang magpabilis sa foundation establishment stage ng walang kahirap-hirap. Upang agad na makatuntong sa golden core stage, isang banal na bagay na lumalaban sa tadhana ng langit. Kahit isang piraso lang nito ang lumabas sa mundo, ay tiyak na magdudulot ng madugong labanan sa buong Eastern Wasteland. Siya, nagawa niya talagang maglabas ng 5 piraso ng ganoon lang kadali. 5 piraso, gugunawin ba niya ang mundo? Oh, bakit hindi ka na tumatawa ngayon? Tagapamahalang Wang, sabi mo kanina, lulunukin mo ng buo ang gintong abacus na yan, di ba? Sige na, lunukin mo na ngayon. Mahal na senior. Pipatawarin niyo po ako. Bulag po ang inyong hamak na lingkod. Patawad po, napakabulag ko para maliitin kayo. Nakikiusap po ako, dakilang nakatatanda, maawa po kayo. Ang mga tabletang siyam na transformasyon na ito, kahit ang isa lang sa mga ito, ay nagkakahalaga na ng higit sa 100,000 pinakamataas na kalidad ng mga batong espiritual. Hindi po kayang bilhin ng isang hamak na katulad ko ang mga iyan. Oh, maligayang pagdating po, mahal na panauhin. Patawarin ninyo kami kung naging pabaya ang Tianbao Pavilion sa inyo. Nabulag si Katie Walawang. Kaya umalis ka na rito at tanggapin ang parusa mo. Mahal na Ginoo, ako ang namamahala sa sangay ng Tianbao Pavilion dito sa Silangang Ilang. Ako ang pinuno rito, si Suruwazu. Pasensya na kung ang aking mga tauhan ay walang galang at hindi alam ang mga patakaran. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyaring kaguluhan. Ang 5 tabletang siyam na transformasyon na ito, ay talaga bang nais mong ibenta, Ginoo? Ang Tianbao Pavilion, ay handang bilhin ng bawat isa sa napakataas na halaga na 150,000 pinakamataas na kalidad ng mga batong espiritual. Bibilhin namin ang lahat ng iyan, at agad din naming iaayos para sa iyo, ang pinakamataas na uri ng daan ng langit para sa dambuhalang portal na tumatawid sa dagat. Pagkaraan ng 1 oras, sa baybayin ng silangang dagat, humahagupit ang napakalakas na hangin sa mismong puso ng dambuhalang portal na tumatawid sa dagat, habang naglalakihan at nagngangalit ang mga alon sa karagatan. Ang natitirang kampa ng masamang kulto mula sa sekta ng Chindia na pumislang sa anino ng ating sugo. Shuye, talagang naparito ka pa rin. Talagang napakatalas ng pang-amoy ninyong mga aso mula sa Jigsaw Dragon Pavilion. Bakit? Ang sampal na ibinigay ko sa tunay na katawan ng inyong sugo mula sa malayo, ay hindi pa ba sapat para matuto kayo? At ngayon ay nagmamadali na naman kayong magpakamatay. Ang yabang mo, lapastangan. Umaasa ka lang sa kakaiba at misteryosong mahikang nakuha mo kung saan-saan. Para traidorin ang ating sugo. Akala mo ba talaga ay wala ka ng katapat sa mundong ito? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang dakilang eksperto sa antas ng nascent soul. Sa harap ng napakalaking agwat ng ating kapangyarihan, ang madidilim at madadaya mong taktika ay walang sinabi at walang kwenta. Mamatay ka na, ha? Malaking agwat ng kapangyarihan, magaling. Tamang-tama. Iniisip ko nga kung epektibo ba ang bago kong gawang eskudong nagbabalik ng pinsala. At kung paano ito gumagana. Sige, matandang aso, ibuhos mo ang lahat ng lakas mo. Kung hindi mo ako kayang saktan ngayon, sisiguraduhin kong mapapahiya ka ng husto.
At luluhod ka para magmakaawa. Napakalakas ng loob mong insekto mula sa mababang mundo. Kung iyan ang gusto mong kamatayan, pagbibigyan kita. Pinakamataas na sining ng langit, dagat dugo ng nagngangalit na dragon, atakihin mo siya. Durugin mo siya hanggang sa maging tadtad na karne. Ginamit agad ng pinuno ang dagat dugo ng nagngangalit na dragon. Ang sining na yan, kahit ang mga dakilang eksperto ng Yuan Ying, ay hindi mangangahas na salagin. Ang hampas lupang ito mula sa mababang mundo. Sigurado akong hindi pa niya nararanasan ang bagsik ng kapangyarihang Yuan Ying. Malamang ngayon ay nangangatog na siya sa takot at hindi na makagalaw. Kahit umiwas ay hindi na niya magawa, maghintay ka na lang sa iyong kamatayan. Halika. Ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang mga Yuan Ying ng banal na lupain ng Zhangzhou. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Ha 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 ha. Hanghal, talaga bang balak mong harapin ang sarili mong katawan? Ang sining ng langit na hawak ko. Ngayon, siguradong kahit ang hininga mo ay naglaho na. Iyan ang mapapala ng sino mang humamon sa Dragon Pavilion ng Jake Xiao. Pinuno, anong nangyayari sa'yo? Ang aking dagat dugo ng nagngangalit na dragon. Bakit sa akin tumama? Ding, matagumpay na gumana ang kakayahan ng ganap na pagtalbog. Ang dagat dugo ng nagngangalit na dragon na pinakawalan ng kaaway ay 100% ibinalik sa kanya, at automatikong may kasamang epekto ng pagpunit sa kaluluwa. Ito ba ang sinasabi mong ganap na kalamangan sa antas ng lakas? Ang hina naman ng puwersa mo, matandang aso. Hindi man lang sapat para kilitiin ako. Ang aking kaluluwa, ang aking kapangyarihang Yuan Ying, pinupunit ito. Huminto ka. Pakiusap, patigilin mo ito. Anong klaseng demonyong baluti ba ang suot mo? Isa kang halimaw. Hindi man lang siya gumalaw o nagtaas ng kamay. Pero sinalag niya ang buong lakas ng pag-atake ng pinuno, nang walang kahit isang galos. At nagawa pa niyang ibalik ang atake para pilayin ang pinuno. Bilis, tumakas na tayo pabalik ng Zhangzhou para mag-ulat. AGH. Kasabay ng ilang maiikli at desperadong hiyaw ng sakit, ang mahigit 10 mandirigma ng Foundation Realm. Ang mga piling mandirigma ng Blood Guard na nasa antas ng Golden Core ay wala man lang nagawa para lumaban. Agad silang nilipol at pinulbos ng sinaunang halimaw ng dugo. Wala na silang natirang lakas para makalaban pa. Ibigay mo sa akin ang selyo para mabuksan ang portal patungong langit. O gusto mong ako mismo ang humugat ng iyong kaluluwa? Para ako na ang maghanap nito. Heto na ang selyo. Heto na, pakiusap, patayin mo na ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Napakasakit. Napakatindi ng sakit kapag pinupunit ang kaluluwa. Binigyan na kita ng pagkakataon na ibuhos ang buong lakas mo. Pero sayang, mahina ka pala at walang silbi. Lasapin mo na lang dahan-dahan ang pagkapunit ng iyong kaluluwa. Simula pa lang ito ng paniningil ko sa sektang dragon ng Siyam na Langit. Ang banal na lupain ng Zhangzhou. Sektang dragon ng Siyam na Langit. Ako, si Chuye, ay narito na. Ang mismong puso ng mundo ng kultibasyon sa Zhangzhou. Dito, ang espiritual na enerhiya ay kasing sariwa at kasing sagana ng ulan. Napakaraming sekta ang nakatayo rito, at nagkalat ang mga pinakamalakas na eksperto. At ang sektang dragon ng Siyam na Langit ay isa sa 8 pinakamalakas na banal na lupain dito sa Zhangzhou. Sila ang namumuno sa bilyon-bilyong nilalang. Kaya pala ito ang Zhangzhou. Maganda naman ang paligid, pero nakakadiri naman ang mga taong nakatira rito. Hoy! Ikaw na hampas lupang galing sa mababang mundo na parang pulubi kung manamit. Paano ka? Nakapuslit dito sa pangunahing portal ng kaharian, sa bagay, ang basurang mundo ay basura talaga. Kahit ang alaga mong mahiwagang hayop ay mukhang galaisang aso. Hoy bata, alam mo ba ang patakaran dito? Ang lahat ng galing sa mababang mundo na dumarating dito sa sektang dragon ng Siyam na Langit. Maging pinuno ka man ng sekta o isang tanyag na henyo, ang unang-una ninyong dapat gawin ay ibigay ang lahat ng inyong mahiwagang kagamitan at mga lalagyan. At sumailalim sa pagsisiyasat ng banal na lupain sa pamamagitan ng pagbasa sa inyong kaluluwa. Pagbasa sa kaluluwa, ibig sabihin, hindi lang kayo nagnanakaw ng gamit, kundi gusto nyo ring pilit na basahin ang mga alaala ng iba. Ang banal na lupain ng Zhangzhou ay isa lang pala sa mas malaking pugad ng mga bandido. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang banal na lupain. Ikaw na isang hamak na hampas lupa mula sa mababang mundo. Ang lakas din ng loob mong magmalaki sa harap namin. Mukhang kung hindi ko babaliin ang mga buto mo, hindi mo talaga malalaman kung gaano kataas ang langit. Lumuhad ka habang nagsasalita sa harap ko. Sinabi na rin sa akin ng nakatatandang pinuno ng sekta ng Qindian sa silangang lupain ang mga salitang iyan. Pati na rin ang pinuno ng mga gwardya ng Blood Spirit sa bayan ng Tungtian sa silangang dagat. Pero ngayon, ang mga damo sa ibabaw ng kanilang mga libingan ay malamang na napakataas na.
Sino ka ba talaga? Anong balak mong gawin? Teritoryo ito ng bulwagang dragon ng siyam na langit. Nandito ako para lipulin kayong lahat. Mayabang na hanggal. Ikaw lang mag-isa, at gamit lang ang sirang sandata na yan, akala mo ba mayayanig mo ang bulwagang dragon ng siyam na langit? Paganahin ng siyam na palasyong sword formation ng pagpaslang. Durugin nyo siya ngayon din. Isa ka lamang hamak na insekto. Pumunta ka na sa impyerno. Doon sa impyerno, magsisi ka sa katangahan mo ngayon. Ang tinatawag ninyong Saint Level Sword Formation ay tadtad ng mga kahinaan na parang salon. Target, nakalock sa labas na tarangkahan ng bulwagang dragon ng siyam na langit. Siyam na palasyong sword formation ng pagpaslang. Pangunahing katangian, walang hanggang sigla. Hihintayin lamang ang tuluyang pagkamatay ng target. System, ang walang hanggang sigla ng formation na ito. Palitan mo ng reverse backlash. Natanggap ang utos. Gagamit ng 800 puntos para sa pagbabago. Matagumpay ang pagbabago, bagong katangian, reverse backlash. Lahat ng naipong lakas ng pagpaslang ay babalewalain. Ang depensa, at 100% babalik sa Star Veins ng gumawa ng formation. Anong nangyayari? Nawala ng kontrol ang formation. Bumabaligtad ang direksyon ng Sword Chi. Ang talunin kayo gamit ang sarili ninyong mga espada, ay mabuting paraan para hindi marumihan ang mga kamay ko. Pero napakaraming langaw dito. Dahil sisingilin ko na ang lahat ng utang sa akin. Dapat lang nagawan ko ito ng malaking gulo. Kayong mga duwag sa bulwagang dragon ng siyam na langit, nandito na ang tagapagmana ng pamilya Chu, si Chuye, para ihatid kayo sa inyong kamatayan. Naidtek na sinira ng host ang tarangkahan ng banal na lupain. Ito ay isang malubhang paghamon sa kapangyarihan ng pinakamataas na sekta. Napakalaki ng naging pagbabago sa daloy ng tadhana sa gitnang lupain. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 8,000 puntos ng pagbabago. Bakit hindi ako magiging mapangahas? Lapastangan, naglakas loob kang sirain ang sinaunang tarangkahan ng aming Dragon Pavilion ng siyam na langit. At pinatay mo pa ang mga alagad ng aming sagradong lupain. Walang sino man sa langit at lupa ang makakapagligtas sa iyo. Yeah! Ha 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 ha. Bakit ganyan? Isang lumang pintuan lang naman ang winasak ko. Pero ang lumabas lang ay ang ilang matatandang asong tulad ninyo. Nasaan na ang mapagmataas ninyong pinuno? Noong mga panahong iyon, nasaan na ang grupo ng mga duwag na nag-utos na patayin ang aking mga magulang? Palabasin ninyo sila para harapin ako, ang tagapagmana ng aking pamilya. Ang pamilya Chu na kumuha ng kautusan ng siyam na dragon mula sa silangang emperador noon. Kaya naman pala, ikaw ang lapastangang galing sa mababang mundo na dumurog sa aming banal na projection. Akala namin ay magtatago ka sa mababang mundo habang nanginginig sa takot. Hindi ko akalaing maglalakas loob kang pumunta rito sa gitnang estado para magpaka. Mete. May daan patungo sa langit pero hindi mo tinahak. Walang pinto ang impyerno pero pinilit mong pumasok. Dahil ikaw ang natitirang hampas lupa ng pamilya Chu. Siguradong nasa iyo ang kautusan ng siyam na dragon. Ibigay mo ang kautusan. At bilang dakilang elder, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Bagaman kukunin ko ang iyong kaluluwa. At ikukulong ito sa apoy ng siyam na impyerno sa loob ng 1,000 taon. Hahayaan ko pa rin na magkaroon ka ng pagkakataong muling maisilang. Gusto mo ba ito? Sige, ibibigay ko. Pero kapalit ng buhay ng aking mga magulang, at ng mahigit 10 taong kahihiyan na dinanas ng aking pamilya. Kayong mga nasa Dragon Pavilion ng siyam na langit, ilang ulo ang ihahandog ninyo para mabayaran ito. Gamit ang kampana ng siyam na langit, durugin ang kanyang buong kaluluwa. Iyan ang antas langit na banal na sandata ng dakilang elder. Ang kampana ng siyam na langit ay isang banal na sandatang umaatake sa kaluluwa. Kapag pinatunog ito, walang anuman ang mabubuhay sa paligid nito. Patay na ang batang iyan. System, i-scan mo ang lumang kampanang ito. System, gamitin mo ang aking mga puntos ng pagbabago. At baguhin ang pagyanig ng kaluluwa para maging tumpak na pagpapalakas ng boses. At ibalik ang pinsala sa aming mga kaaway. Natanggap na ang utos. Gagamitin ang modification points. Ilipat ang paksayo ng Jake Xiao. Madudurog kayo.
HMPH. Medyo matunog ang kampanang yan, Ang kaluluwa ko, mababasag na ang aking banal na diwa. Bakit? Bakit? Bakit inaatake ng halimaw na taga-supil ng kaluluwa ang isang tulad ko? Hindi na niya makilala ang kakampi sa kaaway. Namanipula ang mahiwagang sandata. Halimaw. Isa siyang halimaw. Ang ulo ko, sa isabog na. Nasusunog sa nagbabagang apoy ang kaluluwa ko. Sinabi ko na sa inyo kanina, kayong mga matatandang aso. Wala kayong sinabi sa akin. Hindi ka tao. Ikaw ang parusa na ipinadala ng langit. Parusa, sagad sa buto ang kasamaan ng inyong Jixiao Dragon Pavilion. Para lang sa tinatawag ninyong sikreto ng pag-akyat sa langit, pinatay ninyo ang buo kong pamilya. Ngayong araw na ito, ako mismo ang magiging parusa ninyo. Bumalik kayo at sabihin sa Pavilion Master ninyo na kung hindi siya mismo ang lalabas at haharap sa akin. Ngayong araw, uubusin ko ang lahat sa Jixiao Dragon Pavilion na to. Wala akong aitetirang buhay, kahit manok o aso. Uubusin ko kayo hanggang sa tuluyang maputol ang inyong lahi. Hanggang kailan ka pa magtatago na parang duwag na pagong? Hanggang kailan ka magtatago? Kailangan ko pa bang patagin ng tuluyan ang bundok na ito? Bago ka magkaroon ng lakas ng loob na lumabas. Napakalakas ng presensyang ito. Agad nitong nahati ang makakapal na ulap sa kalangitan. At lumikha ng isang dambuhalang Aipo-Aipo. Ang enerhiya ng langit at lupa sa loob ng 1,000 milya ay tila tinawag ng isang makapangyarihang puwersa. At mabilis na nag-umapaw patungo sa gitna ng Aipo-Aipo, ang Pavilion Master. Lumabas na sa pag-insayo ang Pavilion Master. Ang Deity Transformation Stage. Sa wakas, nakaabot na siya sa maalamat na Deity Transformation Stage. Ligtas na tayo. Tiyak na mamamatay na ang demonyong ito. 10,000 taon na. Mula nang pamunuan ko ang Jixiao Dragon Pavilion, wala pang sino man ang nang-ahas na maghasik ng kaguluhan sa harap ng pintuan ng sagradong lupang ito. Nang may ganitong kapangahasan. Ikaw, ang natitirang supling ng pamilya Chu. Medyo magaling ka pala. Isang maagang yugto ng Deity Realm. At ito pala ang dahilan kung bakit ang Nine Heavens Dragon Pavilion ay naghahari-harian. At nagmamalaki. Ang inyong pinakamalakas na alas. Akala ko pa naman kung anong klaseng pambihirang halimaw ka na may 3 ulo at 6 na kamay. Iyon pala'y mas malakas ka lang ng kaunti sa karaniwan. Kamangmangan ng pinakamalaki mong kasawian. Akala mo ba, sa paggamit ng mga masasamang ritual at porma sayon, pati na ng sining ng pagmamanipula, ay malalampasan mo na ang pagitan ng Golden Core at Deity Realm. Ang napakalaking agwat na hindi kayang tawirin, sa harap ng tunay na batas ng kapangyarihan. Ang maliliit mong laro ay parang pambatang laruan lamang. Tigilan mo na ang daldal. Isa lang ang itatanong ko sa'yo. Noong taong yun, ikaw ba ang nag-utos na patayin ang aking mga magulang? Para maaga ang Nine Dragons Black Jade Decree. Kung oo, ano naman ngayon? Sa mundo ng mga immortal, ang malalakas lang ang naghahari, at walang awa ang tadhana ng langit. Walang kasalanan ng isang ordinaryong tao, ngunit naging kasalanan nila ang pagtataglay ng kayamanang iyon. Ang iyong mga magulang ay hamak na insekto lamang mula sa liblib at masukal. Nalupain ng silangan. Mapalad lang sila na nakakuha ng Black Jade Decree na susi para makaakyat sa itaas na mundo. Isang swerteng hindi naman kayang pasanin ng kanilang tadhana. Nang kunin ko ang Black Jade Decree, sinusunod ko lamang ang agos ng tadhana. Kung hindi sana sila lumaban, at kusa itong isinuko, baka hinayaan ko pa silang mamatay ng buo ang bangkay. HMP. Sisihin mo sila dahil hindi nila alam kung kailan dapat sumuko. Susunod sa tadhana, hindi alam kung kailan susuko. Napakagaling, napakahusay. Kung ganoon, ngayong araw ay dudurugin ko ng pira-piraso ang tadhana mo. Talagang matigas ang ulo mo. Dahil kusang loob mo nang dinala rito ang Black Jade Decree. Malugod ko itong tatanggapin. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tunay na bagsik ng isang deity. Mingayo, buksan. Target. Nakalock sa eksklusibong domain ng deity, Nine Heavens Dragon Emperor Jade. Nakatagong katangian ng core, sa loob ng nasasakupan ng domain. Ang gumagamit nito ay mistulang naging mismong batas ng langit. Sa pilitang aalisin ng lahat ng mayroon ka. Ang espiritual na lakas ng mga mas mababa sa banal na antas. Pati na rin ang kakayahang kumilos. Upang lumikha ng isang ganap at hindi mapapantayang pagsupil. Oh, bakit natahimik ka? Ikaw na huling natitirang supling ng pamilyang Chu. Dito sa loob ng aking piitan ng emperador ng dragon. Kahit isang daliri mo ay hindi mo maigalaw. At kahit kapirasong lakas ay hindi mo magagamit. Ngayon, para ka nalang isdang nakalatag sa tadtaran. Ibigay mo sa akin ang kautosang Xuanli. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan.
Inalisan ng kakayahang kumilos, sistemang ganap na dominasyon. Gusto niyang maging ang mismong langit, pues ipapatikim ko sa kanya kung paano gumuho ang langit sa ulo niya. Gamitin ang lahat ng natitirang puntos para baguhin ito. Baguhin ang ganap na dominasyon patungong pinagmula ng lahat ng batas. Ibalik ang enerhiya sa bagong katangian, ibalik ang espiritual na lakas sa aking gintong core. Paganahin ang huling anyo ng gintong core, huling yugto ng gintong core. Ganap na kasukdulan. Lampasan ng limitasyon patungong banal na kaluluwa. Durugin ang core at isilang ang banal na kaluluwa. Paano nangyari to? Nawala ng bisa ang batas ng aking kapangyarihan. Nilalamon mo ang aking likas na lakas. Huminto ka, isa kang baliw. Saysabog ang katawan mo sa tindi ng aking banal na enerhiya. Saysabog, matandang hakluban. Masyado mong minaliit ang tibay ng katawan ko. Ang kapangyarihan mong yan ay kulang pa para mabusog ako. Hindi ganoon kadaling kunin ang buhay ko. Kung hindi ka kayang ikulong ng aking domain, gagamitin ko ang buong lakas ng sagradong lupain upang tuluyan kang burahin sa mundong ito. Tatak ng sinaunang dragon, lumitaw ka sa aking utos. Ang siyam na langit na tatak ng nakakadinang dragon na ito ay nagmula sa aking angkan. Ginamit ng mga sinaunang ninuno ang tunay na dragon. At dinalisay ang dugo nito sa loob ng 10,000 taon. Depensa. Ngayong araw, gagamitin ko ang kaluluwa ng tunay na dragon. Upang tuluyan kang durugin, ikaw na salot. Sinaunang dragon, lamunin ang langit. Alaga ko, nakikita mo ba ang dambuhala at kumikinang naigat na yan? Di ba sinabi mong hindi ka pa busog kanina? Sige, sa iyo na ang masaganang pagkain ito bilang regalo. Luluhod ang lahat ng hayop sa aking harapan. Kahit ang mga dragon, kailangan ding magpasakop sa akin. System, baguhin mo agad ang nakasulat. Palitan mo ang pagluhod ng lahat ng hayop at gawin mong himalang pampalakas ng bloodline. Natanggap na ang utos. Sinisimulan ng pagbawas sa reserbang enerhiya. Nabago na ang mga puntos. Ancestral Dragon, anong nangyayari sa'yo? Atake, lunukin mo na yan. Kainan na. Paano lalamunin ng isang aso ang isang banal na dragon? Lumalabag ito sa batas ng langit. Matandang hakluban, sa mundong ito. Ako, si Chuye, ang tanging batas. Ay, ikaw. Ano ka ba talagang nilalang? Hindi ka tao. Isa kang demonyong Diyos na gumapang mula sa kailaliman. Demonyong Diyos, pero ikaw mismo ang nagtulak sa akin na maging ganito. Noong iniutos mong patayin ang aking mga magulang noon. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Magpaliwanag ka sa aking mga magulang sa kabilang buhay. Tapos ka na ba sa mga huling salita mo? Kung tapos ka na, oras na para ihatid kita sa iyong kamatayan. Teka, Chuye, hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ako, hindi mo malalaman ang nangyari noon. At kung sino ang nag-utos sa Nine Heavens Dragon Pavilion na lipulin ang pamilya mo. Ang tunay na utak sa likod ng lahat. Ang tunay na utak. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Sa aking diksyonaryo, walang puwang ang paniniwalang hindi makakapagsalita ang patay. Walang silbi yan. May selyong inilagay ang Immortal Venerable ng Upper Realm sa aking kaluluwa. Kahit pilitin mo pang basahin ang aking kaluluwa, isang hungkag na kaluluwang walang alaala lang ang makukuha mo. Para sa akin, kahit ang selyo ng Immortal Venerable, o kahit ang selyong inilagay ng pinakamataas na Diyos sa langit, kaya ko pa rin itong wasakin. System, baguhin mo ang sumampang selyo sa kaluluwang ito, at gawin mo itong malinaw na alaala, na ganap na ipapakita sa aking isipan. Anong ginagawa mo sa akin? Hinahalughog ko ang iyong kaluluwa. Paano ito naging posible? Paano nawala ng bisa ang harang ng dakilang immortal? Ang pamilya Dongfeng ay aksidenteng nabuksan ng susi sa daanan ng pag-akyat mula sa mababang mundo. Ang kautusan ng siyam na dragon ng bilangguan. Nananatili ito sa itaas na mundo ng walang pagbabago. Magpadala ng tao sa Nine Heavens Dragon Pavilion para bawiin ang bagay na iyon. At tandaan mo, huwag kang mag-iiwan ng kahit isang buhay. Ang dakilang lihim ng pag-akyat ay hindi dapat malaman ng iba pang mga bilangguan. Ang Immortal Palace ng itaas na mundo, ang pinagmulan pala ng lahat ng ito, ay dahil lamang sa isang salita mula sa isang tao sa itaas na mundo. Ang naging dahilan para ang buong pamilya Chuko na may 12-dosenang buhay ay maging mga inosenteng biktima lamang. Ngayong winasak mo ang Nine Heavens Dragon Pavilion, tiyak na malalaman ito ng dakilang immortal. At ikaw, mamamatay ka rin. Sinisiguro ko sa iyo, ang mapagmataas mong dakilang immortal ay susunod din sa iyo sa impyerno sa lalong madaling panahon. Ang pinuno at lahat ng nakatataas na elder ng Nine Heavens Pavilion ay ganap ng pumanaw. Mula sa araw na ito, wala ng Nine Heavens Dragon Pavilion sa buong Central Province. Lahat ng alagad ng Dragon Pavilion, sirain ninyo ang inyong kapangyarihan at umalis kayo rito. At patatawarin ko ang inyong mga buhay. Ngunit kung sino man ang maglakas loob na magtago ng mga yaman ng sekta, o subukang lumaban,
Tiyak na hindi ko kayo patatawarin. Takbo, bilasan ninyo. Pinatay ng demonyong ito pati ang ating pinunong may kapangyarihang soul transformation. Tapos na talaga ang Nine Heavens Dragon Pavilion. Ngayon, oras ko naman. Napakahusay. Sa wakas, maaari ko nang magamit ang mga kataas-taasang batas na may kinalaman sa pinagmulan ng mundo. Dakilang immortal ng itaas na mundo. Ihanda mo na ang leeg mo para sa iyong kamatayan. Habang naghahanda si Chuye na pumunta sa kabangyaman ng Nine Heavens Dragon Pavilion upang kunin ang kanyang mga napanalunan sa pinakamalalim na bahagi ng ipinagbabawal na bundok sa sagradong lupain, ay biglang sumabog ang tatlong hindi mo-ari, ngunit napakatinding enerhiya ng takot. Sa loob ng tila talukap ng pagong na Nine Heavens Dragon Pavilion na ito, may nakatago pa palang mga matatandang malapit ng mamatay. Sila ang tunay na lakas ng Nine Heavens Dragon Pavilion. Ang mga kataas-taasang elder na nabuhay ng libo-libong taon, na ang lakas ay pare-parehong nasa rurok ng soul transformation. Mapangahas na bata, paano mo na atim na patayin ang pinuno ng aming sekta? Kung talagang mahina at walang silbi ang basurang iyon, wala na tayong magagawa kung mamatay siya. Pero huwag mong isipin na makakaalis kang buhay dito sa Zonzo, ikaw na demonyo ka. Dahil nawasak na rin lang ang banal na espada, gagamitin namin ang buong bukal ng enerhiya sa paligid, kasama ka, ikaw na demonyo, para mamatay ka kasama namin at maging alay sa libingan ni Kuya Long. Ito ang forma sayo ng ganap na pagwasak. Sa isabog ang bukal ng enerhiya para isama ka sa hukay. Sa tingin nyo ba, kayong tatlo na mamatay matay na at kalahati na ng paa ay nasa hukay? Mga walang silbing bangkay ay may karapatang isama ako sa kamatayan nyo. Gusto ninyong pasabugin ang bukal ng enerhiya. Nagpaalam ba muna kayo sa talim ng espada ko? Sistema, gamitin ang 10,000 puntos ng pagbabago. Baguhin ang pagsabog ng bukal ng enerhiya. Gawin itong kristal ng enerhiya, pilit na binabago ang utos. Tinanggap ang utos. Binabawasan ng 10,000 puntos ng pagbabago. Matagumpay na nabago ang katangian, kristal ng enerhiya. Binabawasan ng 10,000 puntos ng pagbabago. Matagumpay ang bagong katangian. Huminto na ito. Bakit biglang kumalma ang nagngangalit na bukal ng enerhiya? Hindi na natin kontrolado ang forma sayon. Ninanakaw niya ang buong lakas ng kalupaan ng Zonzo. Ha! Ha ha ha! Napakahusay, isang napakalakas na kristal ng pinagmulan ng enerhiya. Simula sa araw na ito, habang nakatayo ako, si Chuye, sa lupang ito, hindi kailanman mauubos ang aking mahiwagang lakas. Hindi lang nabigo ang tatlong matatandang walang silbi na patayin ako, kundi binigyan pa nila ako ng isang napakalaking biyaya. Binago. Binago mo ang batas ng langit, ang mataas na mundo. Hindi ka palalampasin ng mga nasa mataas na mundo. Kung hindi ako palalampasin ng mataas na mundo, hindi ko alam. Pero ang sigurado ko, hindi sila palalampasin ni Chuye. Ito ang pangunahing sikreto kung bakit pinaslang ang buong pamilya ko noon. Ang lihim sa likod ng malagim na trahedyang iyon. Isang daan ang patungo sa banal na palasyo ng mataas na mundo para maging immortal. Kayong mga basura sa banal na palasyo ng mataas na mundo, naging masaya ba kayo sa panonood sa akin mula sa itaas? Akala nyo ba iligtas na kayo riyan? Ngayong araw na ito, aakyatin ko ang daanang ito, ako si Chuye, para paslangin kayong lahat. Ihanda nyo na ang inyong mga leeg at maghintay sa inyong kamatayan. Sa labas ng siyam na langit ng mataas na mundo, ang dambana ng pag-akyat. Dito nagpupunta ang mga mandirigma mula sa ibabang mundo upang iwanan ang kanilang mortal na katawan. Ang tanging daang dapat tahakin upang mabuo ang banal na buto ng immortal. Balot ito ng mahiwagang ambon sa buong taon. At may kakaibang lamig na dumarating ng kusa. Ito pala ang tinatawag nilang kaitaasan. Maliban sa masagana ang banal na lakas dito kumpara sa mababang mundo. Parang wala naman itong kakaibang pagkakaiba. Ikaw si Guye, hindi ba? May utos ang dakilang immortal. Ibigay mo lang ng kusa ang selyo ng siyam na dragon, at linisin ang iyong katawang lupa rito sa lawa ng transformasyon, at tanggapin ang selyo ng katapatan, upang mailigtas mo ang iyong buhay, at papayagan ka naming maglingkod sa palasyo ng immortal, bilang isang pinakamababang aliping tagawalis, para sa mga katulad mong galing sa mababang mundo. Isang malaking biyaya ito na hindi nyo makakamit kahit sa loob ng 10,000 taon ng pagsasanay. Aliping tagawalis, ililigtas ang buhay ko. Kayong mga taga-kaitaasan, nasira na ba ang mga utak nyo dahil sa usok ng kapangyarihan nyo rito? Hindi ako umakyat dito para lang maging aso nyo. Lapastangang hampas lupa, wala kang takot sa kamatayan. Dahil lang naging hari ka sa mababang mundo ng ilang araw. Akala mo ba talaga ay kaya mo nang kalabanin ng langit? Ito ang kaitaasan, ang lupain ng batas sa pinamumunuan ng dakilang immortal. Dahil tinanggihan mo ang aming kabutihang loob at pinili ang marahas na paraan. Ako mismo ang wawasak sa iyong kapangyarihan, bago ka ihagis sa lawa ng transformasyon.
Kapag nakulong ka na sa loang iyon, kahit ikaw pa ang pinakamalakas na henyo sa inyong mundo, sa loob lang ng 3 hinga, mauubos at masisimot ang lahat ng iyong lakas. Talagang napakahangal ng mga insekto mula sa ibaba. Hindi ka man lang umiwas. Tatanggalin ko ang iyong ugat ng pagiging mortal. Gusto niyo akong simutin? Sige nga, tingnan natin kung gaano kalaki ang gana ng loang ito. System, palitan mo ang katangiang pagtanggal ng ugat ng mortal. At gawin itong pinagmulan ng kapangyarihang immortal. Pabaligtad na pagdaloy upang labanan ang pangunahing batas ng kaitaasan. Matagumpay na nabago ang katangian. Hindi. Hindi ito maaari. Natutuyo. Natutuyo ang lawa ng transformasyon. Insekto ka. Ano ang ginawa mo? Hinihigop mo. Hinihigop mo ang pinagmulan ng kapangyarihang immortal. Itigil nyo yan, ganito ba makitungo sa bisita ang mataas na kaharian? Medyo pwede na rin ang lasa ng tubig na to. Ngayon, ako naman ang magbabalik ng pabor. Bumuo ng forma sayon, dito na nakasalalay ang lahat. Patayin siya kapag nagalit ang kataas-taasang Kang Yuan. Tayong lahat ang mamamatay. Masyadong mabagal. At napakahina. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang banal kong katawan. At ang aking walang hanggang kaluluwa. Tinalo lang ng isang kinalawang na itak. Ngayon, sabihin mo sa akin, yung tinatawag ninyong kataas-taasang Kang Yuan, saan ang pinagkukutaan niya? Akala mo ba nanalo ka na? Wala kang kamalay-malay kung gaano siya nakakatakot. Nakatira siya sa palasyo ng Zishao sa labas ng 33 kalangitan. Kapag pinatay mo ako, mararamdaman agad iyon ng kataas-taasan. Hahabulin ka ng lahat ng mga immortal sa buong mataas na kaharian. Ano naman, sigurado na ang kamatayan mo. Ikaw, at ang mga hamak mong magulang, ay pare-parehong mamamatay. Palasyo ng Zishao sa labas ng 33 kalangitan, tanda ko na, huwag kang mag-alala. Hindi lang ako tatakas, sasadyain ko pa siya mismo sa pamamahay niya, para ipamukha sa kanya na maling tao ang kinalaban niya. Kahit kataas-taasan pa siya, sisingilin ko ang buhay niya. Kataas-taasang Kang Yuan. Ngayong natuntun mo na ang presensya ko, hindi ko na kailangang magtanong pa ng daan. Kang Yuan, hayop kang matanda ka, akong ikalimang Panginoon ng Angkang Donghuang. Ay nandito ngayon para kitlin ang buhay mo. Ihanda mo na ang leeg mo. Ilabas nyo na ang pinakamalalakas ninyong sandata rito sa mataas na kaharian. Galingan nyo naman para hindi ako mabagot sa pagpatay sa inyo. Tayo na. Samahan ninyo akong durugin ang mapagpanggap na kahariang ito, sa labas ng 33 kalangitan sa palasyo ng Zishao. Sa loob ng dambuhalang bulwagan ito, namumuo ang banal na enerhiya bilang mga ulap. Nag-uma pa ang liwanag at ang musika ng kalangitan ay umaalingongaw sa kawalan na tila mga tunay na alon. Ito ang pinakatuktok ng kapangyarihan sa buong mataas na kaharian. At doon din nagmula ang pinakamataas na batas ng mundo. Napakatibay ng harang sa pagitan ng mga mundo kaya mahirap para sa isang dakilang immortal na bumaba sa mundo ng mga mortal. Kahit pa may palihim na umakyat dito gamit ang mahiwagang tatak ng Jade. Magiging isa lamang silang mahinang mortal pagkatapos higupin ng batis ng immortalidad ang kanilang kapangyarihan. Paano niya mapapatay ang aking mga kawal na nasa rurok ng kanilang lakas? Napawang mga general ng kalangitan. Huminahon po kayo, dakilang Panginoon. Ano man ang ginawa ng hamak na insektong iyon mula sa mundo ng mga mortal, gamit ang kanyang mapanlinlang at madilim na kapangyarihan, ang manggahas na pumatay ng mga general ng ating sagradong kaharian, at talagang naglakas loob pang magpakita upang maghamon at mang-insulto, ay isang malaking kalapastangang hindi mapapatawad. Ang mga natitirang salot ng pamilyang to, akala ko noong ginawa ang malawakang paglipol noon, ay tuluyan na silang nabura sa mundo. Hindi ko akalain na hindi lang sila nabuhay, kundi naglakas loob pa silang sumalakay dito sa kaharian ng mga immortal. Humayo kayo, kayo na 4 na dakilang general ay magsama-sama. Kunin ninyo ang ulo ng hamak na insektong iyon, pati na rin ang mahiwagang tatak ng siyam na dragon at dalhin ito pabalik sa akin. Tandaan ninyo, nais ko siyang mamatay sa pinakamasakit at malupit na paraan, upang malaman ng buong kalawakan kung ano ang naghihintay sa isang rebeldeng tulad niya. Masusunod po, kamahalan. Tiyak na iaalay namin sa inyo ang ulo ng mayabang na kalabang iyan. Dumating na sila. Mabilis palang kumilos ang mga matatandang aso ng itaas na mundong ito. Akala ko pa naman ay magtatago na lang sila sa kanilang lungga habang nanginginig sa takot. Napakalakas ng loob mo, lapastangang Chuye. Kaharap mo ngayon ang 100,000 hukbo ng kalangitan at ang 4 na dakilang puwersa. Bakit hindi ka pa bumaba sa iyong sinasakyan at sumuko ng kusa? Lumuhod ka ngayon din, aminin mo ang iyong kasalanan at isuko ang iyong kaluluwa.
Baka sakaling maawa pa ako sa'yo, at hayaan ang kapiraso ng iyong kaluluwa na muling mabuhay sa susunod na mundo. Ha? 100,000 sundalo, at 4 na dakilang general. Mukhang naghanda talaga kayo ng malaki. Sayang nga lang at kayong mga nagpapakilalang mga dakilang immortal. Bukod sa paggamit ng inyong mga bibig para tumahol ng tumahol, ay wala na ba kayong ibang alam na gawin? Lapastangang hampas lupa mula sa mababang mundo, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Malapit ka ng mamatay ngunit nagagawa mo pang magmayabang. Maaaring hari ka o pinakamalakas doon sa iyong mundo. Ngunit dito sa aming kaharian, sa harap ng aming pinakamataas at banal na batas, mas mababa ka pa sa isang hamak na insekto. Humanda ka ng maglaho. Gamitin ang dakilang forma sayon para palbuhin siya. Isang forma sayon ng 100,000 tao. Kahit ang isang golden immortal ay hindi makakatakas. Napakahusay. System. Kunin mo ang sirang katangiang ito ng Heavenly Net. Baguhin mo ito at gawing full power autonomous anti-missile system. Natanggap na ang utos. Sinisimula na ang malawakang pagpapagana ng batas ng immortal na daw. Gagamit ng 30,000 puntos ng modification. Magsisimula na ang pinakamagarbong palabas ng mga paputok. Anong nangyayari? Bakit hindi na makontrol ang dakilang forma sayon? Ang mapanirang signal ng Heavenly Net. Bakit tayo ang pinupuntirya nito ngayon? Imposible ito. Paano napakawala ng mga batas ng immortal na daw? Saklolo, ang aking pananggalang. Hindi kayang harangan ng aking proteksyon ng naglalagablab na kidlat. Umatras, sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Dahil nag-abala pa kayong maglakbay ng malayo para salubungin ako. Iwanan nyo na rin dito ang inyong mga buhay. Magsilbi kayong pataba sa ilog ng kalangitan. Pagpuksa ng batas, magtuos tayo. Matandang aso na si Kang Yuan. Pinatay ko na ang lahat ng mga asong tagapagbantay mo. Ngayon, ikaw naman. Shuye, talagang ginulat mo ako. Akala ko noong una, isa ka lang. Mababang langgam mula sa lupa na sinuwerte lang. Hindi ko akalain na makakaya mong gumamit ng isang masamang kapangyarihan na lumalapastangan sa kalangitan para puksain ang aking 100,000 piling sundalo. Masama, kayong mga mapagmataas na immortal. Kapag nakatagpo kayo ng kapangyarihang hindi ninyo maunawaan, ituturing nyo na agad itong masama. Kang Yuan, gaano mo pa kaya katagal mapapanatili ang mapagkunwari mong anyo? Sa loob-loob mo, malamang ay nanginginig ka na sa takot ngayon, hindi ba? Nakakatawa. Pinagdaanan ko ang 100,000 taon ng pagsubok bago ko narating ang trono ng isang immortal venerable. Kasabay ng batas ng kaitaasan, ako ay mabubuhay ng walang hanggan. Iniisip mo ba na dahil lang napatay mo ang ilang walang kwentang mga kawal at general ng langit, kaya mo nang hominin ang batas ng langit? Ang batas ng langit. Noong nagnanais mong agawin ang selyo ng 9 na dragon, nagbaba ka ng isang banal na utos para lipulin ang buong pamilya Chuko. Nasaan ang batas ng langit na sinasabi mo noong mga panahong iyon? Ang tinatawag ninyong batas ng langit ay isa lamang piring na ginagamit ninyong mga magnanakaw upang itago ang inyong kasakiman. Walang kasalanan ng isang tao, kundi ang kayamanang taglay niya ang nagiging kasalanan niya. Ang selyo ng 9 na dragon na iyon, ang siyang pinakasusi mula pa noong unang panahon upang selyuhan ang enerhiya ng mundong ito. Kailangan ko lang makuha ang selyong iyon upang magawa kong bahagi ng sarili kong universo, ang buong mundong ito ng mga mortal. Nang sa gayon ay malampasan ko ang hangganan ng pagiging immortal na pinuno, at tuluyang marating ang maalamat na antas ng paglikha. Ang isakripisyo ang ilang hamak na mortal sa mundong ito, para sa ganap na katuparan ng aking dakilang kapangyarihan, ay isang napakalaking karangalan para sa pamilya Chu ninyo. Karangalan. Napakagandang klaseng karangalan nga naman, Kang Yuan. Dahil gustong-gusto mong gamitin ang buhay ng iba para sa sarili mo, pues ngayon, kukunin ko ang ipinagmamalaki mong immortal na katawan at kaluluwa, at gagamitin ko mismo ang batas ng langit upang durugin ito, para maging alay sa mga namayapang kaluluwa ng aking pamilya Chu. Napakayabang mo, dahil nagmamadali ka ng mamatay. Ipakikita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng walang hanggang kapangyarihan ng langit. Banal na batas ng langit ang pagtatapos ng lahat ng kapangyarihan. Nakita ng system ang mapanirang pag-atake mula sa matandang ito. Nakalock sa target, banal na batas ng langit ang pagtatapos ng lahat ng kapangyarihan.
Isang nakamamatay na immortal na teknik, nilalampasan nito ang lahat ng depensa upang ganap na lipulin ang iyong katawan at kaluluwa. Napakahusay, system. Mayroon pa akong 100,000 puntos para sa pagbabago. Bawasan mo ito ng 50,000 puntos. At baguhin ang paraan ng pagbura ng kapangyarihan. Palitan ito ng batas ng karma, ang sumo way ay kusang mawawasak. Natanggap na ang utos. Nilalabanan ng pinakamataas na batas ng langit sa mundong immortal. Ibabawas na ang 50,000 puntos para sa pagbabago. Oh, paano? Paanong naging posible ito? Ang mismong batas ng langit. Bumabaligtad ito. Ang aking libo-libong kapangyarihan. Bakit nito tinutugis at kinandado ang mismong linya ng aking tadhana? Tumigil ka na. Arg. Ito ba ang sinasabi mong walang kamatayang kapangyarihan ng langit? Ito ba ang batas mong napakataas na tinitingala mo? Kang Yuan. Anong pakiramdam na mapuruhan ng sarili mong pinagmamalaking kapangyarihan? Ikaw, ano ka bang klaseng halimaw? Paano mo nagawang baguhin ang mismong pinagmulan ng batas ng langit? Sigurado akong hindi ka isang hamak na mortal lang mula sa mundong ito. Ang aking sarili na dumaan sa 100,000 pagsubok ay hinding-hindi matatalo sa kamay ng isang tulad mong salot. May tinatago pa akong alas. Lumitaw ka, sagradong plaka ng langit. Nakalock na ang target sa hindi kumpletong batas ng langit. Ang pinakamalakas na banal na kayamanan ng kaitaasan na nagpapanatili sa kaluluwa na hindi mamamatay. Hanggat buhay ang kaharian ng langit, mananatili akong walang kamatayan. Ha ha ha. Shuye, nakikita mo ba ito? Ito ang tunay kong lakas. Hanggat hawak ko ang sagradong plaka ng langit, ako mismo ang batas ng langit. Kahit gaano pa kamisteryoso ang mga kapangyarihan mo, hindi mo kailanman mapapatay ang isang dakilang nilalang na kaisa ng buong mundong ito. Ngayong araw, kahit maubos pa ang lakas ko, papatayin at uubusin kita ng dahan-dahan dito. Walang kamatayan. Kaisa ng batas ng langit, matandang aso na si Kang Yuan. Nakalimutan mo na ba kung ano ang pinakamahusay kong gawin? Ang hilahin pababa ang mga mapagmataas na Diyos na tulad mo, mula sa inyong kinalalagyang trono. System, ibawas mo ang natitirang 50,000 puntos. At ang kapangyarihan ng basurang plakang ito, gaya ng proteksyon at pagiging walang kamatayan. Palitan mo lahat ng matinding pagkabulok at kamatayan. At ibalik ang pinsala sa kanyang katawan. Natanggap na ang utos. Sinisimula na ang huling pagbabago sa batas. Ibabawas na ang 50,000 puntos para sa pagbabago. Matagumpay ang pagbabago. Bagong katangian, ang 5 sumpa ng pagkabulok ng immortal. Isang mortal na katawan. Paano nangyari ito? Nawawala ang aking celestial na lakas. Natutunaw ang aking mga celestial na buto. Ano ba ang itim na usok na ito? Ang 5 sumpa ng pagkabulok. Ito ang nararanasan lamang ng mga mortal kapag malapit nang matapos ang kanilang buhay. Ang 5 sumpa ng pagkabulok. Ako ang kataas-taasang immortal. Bakit ako magiging isang ordinaryong mortal? Ako ang walang kamatayan at walang katapusang immortal. Panginoong Chu, ano ang ginawa mo sa akin? Isa kang demonyo. Dakilang immortal, sa kalagayan mo ngayon. Mas mababa ka pa sa sektang Chindia ng mababang mundo. Kahit sa pinakamababang tagalinis doon ng dumi. Hindi ba't itinuturing mo ang mga mortal na parang mga langgam lamang? At ngayon, naging katulad ka na rin ng kinakamuhian mong alipin. Ano ang pakiramdam? Panginoon. Lolo Chu. Ninuom Chu, patawarin niyo po ako, nagkamali ako. Noong mga panahong iyon, nabulag ako ng kasakiman. Naging mapag-imbat ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, ibalik mo ang aking celestial na kaluluwa. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo ng mga immortal. Magiging tapat mong alagad ako. Magiging aso mo ako. Nagmamakaawa ako, maawa ka sa aking buhay. Maging aso. Masyado akong nadidiri sa tulad mo. Ang utang na dugo mo sa 12 buhay sa aking pamilya, Chu. Oras na para pagbayaran mo ngayong araw. Ang paghihiganti para sa aking ama, ina, at sa pamilya, Chu, ay natupad na sa wakas. Simula sa araw na ito, wala nang sino man ang makakahawak sa kapalaran ko, ni Chuye. Tayo na, aking matandang kaibigan. Dahil patay na ang lumang batas ng langit, ang mga patakaran sa 3 mundo at 6 na landas, ay tayo na ang muling magpapasya simula ngayon. Paglipas ng 10 taon, sa dulong timog ng Silangang Ilang, sa isang payapa at liblib na bayan. Kuya Chu,
Nabalitaan mo ba, noong nakaraang gabi, yung mayabang at abusadong batang pinuno ng kalapit na sektang hangin at kidlat, dahil lang sa pang-aagaw niya sa lupang sakahan ng mga mamamayan. Kaso, noong magsisimula pa lang siyang kumilos, bigla na lang may gumuhit na gintong kidlat mula sa langit na kasanlapad ng timba. Isang banal na kidlat, hahaha. Noong oras ding iyon, tuluyan siyang nawala ng kapangyarihan at naging ordinaryong tao na lang. Pati ang lahat ng ngipin niya, nanggalaglag sa tindi ng tama. Mukhang, totoo nga ang sinasabi nilang batas ng langit na ang sino mang gumawa ng masama ay tiyak na parurusahan ng langit. Munting bato, kapag naging matagumpay ang pagsasanay mo balang araw. Tandaan mo na huwag mong gagamitin ang lakas mo para mang-api ng mahihina. Dahil kung hindi, walang sasantuhan ng gintong kidlat na iyon. Huwag kang mag-alala, Kuya Chu. Ang sasanihin ko ay ang espada ng katarungan na magtatanggol sa mga naaapi at pupuksa sa masasama. Gusto kong maging katulad ng maalamat na bayani na nagpaisa sa lahat ng mundo. At nagtatag ng bagong batas ng langit bilang isang pinakamakapangyarihang nilalang. Para protektahan ng lahat. Kaso, sayang nga lang. Balita kasing mahigit 10 taon na siyang namumuhay ng tahimik at nagtatago. Walang sino mang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Hindi natin alam kung nasa palasyo ng Siyam na Langit ba siya. O kung saang tagong paraiso siya naglalagi. Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na makita siya kahit isang saglit. Kahit mamatay ako pagkatapos, sulit na. Ang dakilang taong iyon. Sino ang makakapagsabi? Baka kasalukuyan siyang nagtatago sa isang simpleng sulok, habang nagwawalis ng sahig. At pinapanood kayong mga kabataan na masigla, at malakas na lumalaki. Sige na, lumabas ka na doon at mag-ensayo sa pag-e-espada. Tandaan mo, bago mo sanayin ang iyong espada, hubugin mo muna ang iyong puso. Opo, Kuya Chu. Tiyak na magiging isang dakilang bayani ako. Nang lumipas na ang matinding pagnanais na pumatay na muntik ng Samire sa buong mundo, ang tanging natitira na lamang ay ang taos-pusong pagbabantay sa kapayapaang mahirap makamit, at ang pangangalaga sa masaganang panahong ito. Ama, Ina. Ang masaganang mundong ito ay natupad na ayon sa inyong hiling. Payapa na ang ating bayan, at ligtas na ang buong daigdig.